Matapos maabot ang tuktok ng national server, ang pinakaunang ginawa ni Yoon Jae-young ay burahin ang kanyang account nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay agad siyang lumipat sa isang virtual engine game dahil ang ginto sa loob ng mundong ito ay direktang konektado sa totoong pera. Ang isang bagsak na legendary artifact ay sapat na para mabuhay ang 3 henerasyon nang hindi nagtatrabaho. Sa sandaling pumasok si Yoon Jae-young sa laro, nagising niya ang isang hidden class na tinatawag na Wanderer. Para sa karamihan ng mga manlalaro, ang beginner quest ay nangangahulugang pagpatay ng mga slime. Ngunit ang kanyang beginner quest ay ang tugisin ang ibang mga bagong manlalaro. Sa huli, kinailangan pa niyang tulungan ang mga halimaw na pabagsakin ang buong mundo ng laro. Gayunpaman, noong una siyang nag-login sa laro, ang kanyang unang gawain ay pumatay pa rin ng mga slime. Para kay Yoon Jae-young, na minsang nangibabaw sa top ranks ng 87 online games, ang ganitong hirap ay parang pagpisil lang ng langgam, hanggang sa kinailangan siyang magbasa ng 100 libro para sa susunod na quest. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagtungo si Yoon Jae-young sa library. Pinanood siya ng librarian na may halatang pagtataka dahil wala pang baguhang manlalaro ang umupo doon at nagbasa ng maraming araw. Mula nang ilunsad ang laro, halos walang sinuman ang gustong kunin ang quest na ito. Sa sandaling iyon, lumapit si Yoon Jae-young at nagtanong kung may ikalawang volume ba ang librong hawak niya. Nang makumpirma na natapos niya talagang basahin ang 100 libro, natigilan sandali ang librarian. Sa sumunod na segundo, ang kanyang kamalayan ay sinapian ng isang artificial intelligence sa loob ng laro. Pagkatapos ay dinukot niya ang isang nakakandadong ball at kinuha ang ikalawang volume na hinahanap ni Yoon Jae. Naguguluhan, nagtanong si Yoon Jae-young kung bakit kailangang itago ng hiwalay ang partikular na librong ito. Ngumiti siya ng bahagya at ipinaliwanag na ito ay isang espesyal na libro na makukuha lamang sa pamamagitan ng direktang hiling. Nang marinig iyon, hindi na ito masyadong inisip ni Yoon Jae-young at inabot na ang libro. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa mga pahina nito, nagsimulang magkalkula ng mabilis ang artificial intelligence na namamahala sa mundong ito. Target na tukoy. Maaaring matugunan ng subject ang mga pamantayan para sa susunod na henerasyong Wanderer. Natupad ang mga kondisyon para sa hidden quest assignment nang hindi namamalaya ni Yoon Jae-young. Opisyal siyang itinalaga bilang isang analysis subject. Habang binubuklat niya ang libro, natuklasan niya ang mga tala na naglalarawan ng isang kayamanang nakatago sa ilalim ng lawa sa beginner village. Bagaman, wala pang sinuman ang nakakita kung ano talaga ito. Ngunit malinaw na nakasaad sa libro na ito ang pinakamatandang bakas ng kadiliman. Ayon sa alamat, ang bakas ng kadiliman ay itinago sa ilalim ng lawa ng isang maalamat na adventurer na nagngangalang Azriel. Dahil wala pang sinuman ang talagang nakahanap nito, unti-unting nawala ang kwento sa alaala ng publiko. Tinignan ni Yoon Jae-young ang mapa malapit sa beginner village at natuklasan na iisa lang ang kalapit na anyong tubig, ang lawa ng Allen. Pagkaalis sa library, dumiretso siya doon. Noong iniisip niya na masyadong payapa ang lawa para magtago ng anumang bagay na may kaugnayan sa kadiliman. Biglang lumitaw ang isang notification mula sa system na nagsasabing na trigger niya ang isang quest at na-activate na ang main storyline. Matapos mag-flash sa kanyang paningin ang magulong pagdagsa ng mga system window, tuluyan nang lumitaw ang final quest screen. Hindi niya inaasahan na isang linggo pa lang mula nang ilunsad ang laro ay bibigyan na siya ng isang DC+ rank na quest. Gayunpaman, mas bagay yon para sa isang tulad niya. Sa sandaling kinumpirma ni Yoon Jae-young ang quest, isang estatwa sa ilalim ng lawa ang umilaw na may pulso ng lilang liwanag sa dibdib nito. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya diretsyo sa tubig. Sa sandaling lumubog siya, natulala siya sa tanawing nasa harap niya. Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na lawa ay magiging napakalalim? Kasabay nito, sa loob ng isang regional branch ng Arcadia, kumislap ang mga pulang warning alert sa main control screen. Tinitigan ni Director Hans ang display ng hindi makapaniwala. Wala pang isang linggong live ang mga server. Paanong na-trigger na agad ang main storyline? 3 buwan nang tumatakbo ang mga European server nang walang insidente, kaya tila napaka-espesyal ng national server. Mabilis na nag-report ang isang subordinate na ayon sa kanilang pagsusuri, isang manlalaro ang nag-activate ng isang espesyal na elemento na nakatali sa main storyline. Kahit na hindi maintindihan ni Director Han kung anong uri ng elemento ang magpapahintulot sa isang manlalaro na impluwensyahan ang mismong operasyon ng laro, malinaw na lampas ito sa kanyang otoridad kaya't wala siyang pagpipilian kundi i-escalate ang report. Pabalik sa laro, matapos sumisid ng ilang beses, muling lumitaw si Yoon Jae-young sa ibabaw. Tumaas sa rank E ang kanyang diving skill na nagpahintulot sa kanya na mas matagal na pigilin ang hininga sa ilalim ng tubig at nagbigay sa kanya ng isang karagdagang puntos ng stamina. Nakababa na siya ng halos 200 metro, ngunit hindi pa rin makita ang ilalim ng lawa. Nagsimulang pumasok sa isip ni Yoon Jae-young ang ideya na iwanan na ang quest. Nasa launch phase pa lang ang laro at abala ang ibang mga manlalaro sa pag-grind ng mga halimaw, pag-clear ng mga dungsyon, at pag-uunahan para sa mga maagang bentahe. Samantala, siya ay nandito at nagsasayang ng oras sa pag-level up ng kanyang diving skill.
Ang masama pa, ang kanyang daming pod ay binili ng hulugan. Ang 720,000 bawat buwan ay hindi maliit na pasanin. Plano niya sanang umasa sa kanyang pambihirang talento sa paglalaro upang mag-farm ng mga high-end na gear at gawing pera. Kung magtatagal pa ito, maaaring hindi lang siya mabigong kumita ng pera. Maaari pa siyang hindi makapagbayad. Gayunpaman, ang hidden quest na ito ay maaaring eksklusibo lamang para sa kanya. At bilang isang top-tier na manlalaro, paano niya susukuan ang ganoong pribilehiyo? Dahil sa isiping iyon, muling tumalon si Yeon Jeong at sumisid pabalik sa lawa. Lumipat ang eksena sa Sikakov headquarters sa rehiyon ng Europa. Si Jenica Bauer, isa sa mga nangungunang kinatawan ng kumpanya, ay mahimbing pa ring natutulog. Bigla, isang agarang mensahe ang gumising sa kanya. Nang buksan niya ang chat window, isang binatang may buhok na blonde ang nag-ulat, isang manlalaro mula sa rehiyon ng In ang nakatuklas ng isang clue para sa hidden class sa beginner village. Ayon sa pagsusuri ng yay na si Ariel, maaari itong direktang humantong sa pag-activate ng main storyline. Kumunot ang noo ni Jenica at nagtanong ng may pagkalito. Kailan pa tayo naglagay ng isang bagay na may ganyang kalaking epekto sa beginner village? Umiling ang binatang blonde. Hindi tayo. Siya ang may gawa. Sa pagbanggit sa kanya, napamura si Jenica sa kanyang sarili. Agad niyang kinuha ang kanyang tablet at nagsimulang mabilis na maghanap sa mga internal record. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng impormasyon na may kaugnayan sa bakas ng kadiliman. Nakasaad sa data na ang hidden class profession, ang Wonder of Chaos, ay walang level system at walang direktang kakayahang umatak. Nagtaka si Jenica dito. Maaari bang gumana ng maayos sa laro ang isang class na ganoon? Ipinaalala sa kanya ng binatang blonde. Ngunit ang Wanderer na ito ay may espesyal na kakayahan. Nang marinig iyon, nagpatuloy si Jenica sa pag-scroll. Nang basahin niya ang mga sumunod na linya, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Sumigaw siya, nababaliw na ba ang taong yon? Maglalagay ng ganito sa laro. Lumipas ang 10 araw sa isang iglap. Sa pamamagitan ng walang tigil na pagsisikap, sa wakas ay narating ni Yeon Jeong ang ilalim ng lawa. Doon, kinuha niya ang isang kwintas at isinuot ito. Kasabay nito, lumitaw ang isang system notification, quest natapos, then timpala nakuha, light guiding necklace. Nagbabala ang deskripsyon ng kwintas na naglalaman ito ng hindi kilalang sinaunang bakas at sinumang gagamit nito ay dapat mag-isip ng 2 beses at mag-isip muli. Parang hindi ito deskripsyon kundi isang banta. Kaya napaisip si Yeon Jae-young kung gusto ba talaga ng laro na gamitin ito ng mga manlalaro. Ngunit bilang isang top-tier na manlalaro, nabubuhay siya para sa ganoong uri ng hindi malamang kaba, kaya pinili niyang gamitin ito ng walang pag-aalinlangan. Agad na nagtanong ang system, sigurado ka bang gusto mong gamitin ang item na ito? Naguguluhan, pinili pa rin ni Yeon Jae-young ang. Pagkatapos, isa pang prompt ang lumitaw. Sigurado ka ba talagang gusto mong gamitin ito? Napabuntong hininga siya at muling nag-click ng. Hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Sa bawat pagkumpirma niya, isa na namang confirmation window ang lilitaw mula sa system nang walang katapusan. Matapos mag-click na parang baliw sa loob ng 2.5 minuto, sa wakas ay napasigaw at nagmura si Yeon Jae-young. Anong problema sa system na to? Ang mas katawa-tawa, tila tumugon ang system na parang naririnig siya nito. Diretsahan nitong sinabi na alam nitong galit na pinipindot ni Yeon Jae-young ang confirm. Pagkatapos, isang boses ng batang lalaki ang nanggaling sa kabilang bahagi ng system window. CJ, ayos. Kung ipipilit mo pa ng ganito, malinaw na talagang balak mong gamitin ang item. Huwag kang magsisi sa huli. Ilang beses na kitang binalaan. Mula ngayon, maghasik ka ng kaguluhan sa mundong ito gamit ang lahat ng iyong makakaya, tulad ko. Tatanungin na sana ni Yeon Jae-young kung sino siya nang biglang may kumislap na liwanag sa panel. Pagbabago ng class, kumpleto na, hidden class, Wonder of Chaos. Kasabay nito, nabura ang level system at nakakuha si Yeon Jae-young ng mga attribute point kasama ang isang bagay na tinatawag na credibility. Ang class na yon ay permanenteng nakatali sa kanya, at may bagong quest system na idinagdag dito. Nang tingnan ni Yeon Jae-young ang kanyang pinakaunang quest, pinagpawisan siya ng malamig dahil ang layunin ay puksain ang mga baguhang manlalaro. Matapos pag-isipan, sa huli ay binura ni Yeon Jae-young ang kanyang account at nagpasya siyang magsimulang muli. Dahil nang tingnan niya ang kanyang status panel kanina, natuklasan niyang hindi siya makakakuha ng yesel. Wala man lang level. At sa isang larong tulad nito, ang level system ang pundasyon. Hindi na makakapag-level up si Yeon Jae-young, ibig sabihin, tuluyan nang inalis ang kanyang potensyal na lumakas. Sa mga unang yugto ng laro, maaaring hindi agad halata ang pagkakaiba. Pero kapag nagsimula ng tumaas ang level ng ibang manlalaro, tiyak na magkakaroon ng hindi mapapantayang agwat sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagbigay ng isa pang dagok ang system, hindi available ang pagbura ng character. Noon lang naintindihan ni Yeon Jae-young kung bakit desperadong sinubukan ng system na pigilan siyang gamitin ang kwintas. Nakahiga siya sa lupa, iniisip na bilang isang hidden class, dapat mayroon pang iba, isang uri ng espesyal na bentahe. Dahil doon, binuksan niya ulit ang kanyang status panel at paulit-ulit itong sinuri.
Noon niya napansin ang isang karagdagang attribute na tinatawag na credibility. Nang buksan ang description, nakasaad sa panel na pinapalakas ng attribute na ito ang kakayahan ng gumagamit na makialam sa mundo. Kapag na-activate, maaari nitong artipisyal na baguhin ang mga batas ng mundo, ngunit permanenteng mauubos pagkatapos. Dahil sa paliwanag, tuluyang nalito si Yeon Jae-young. Hindi niya ito maintindihan kahit kaunti. Sa huli, nasabi na lang niya sa sarili na gawin ang mga bagay ng paisa-isa at tapusin man lang ang kasalukuyang gawain. Lumipat ang eksena sa lugar ng pangangaso para sa mga baguhan sa kanlurang bahagi ng nayon. Sa lugar kung saan nagtitipon ang mga slime, ang mga bagong login na manlalaro, lalo na yung mga katatanggap lang ng kanilang mga beginner quest. Halos palaging pumupunta rito para mag-grind ng level habang tinatapos ang mga layunin. Matapos makapatay ulit, sa wakas ay may nakuha ang isang lalaki, isang piraso ng slime essence. Nagmamadaling lumapit ang babae sa likod niya, sinasabi ng may inggit na maaari itong ibenta sa halagang 50 copper coins. Agad na nagpa siya ang lalaki na gugulin ang buong weekend sa pagfa-farm ng mga slime dito para sa pera. Mabilis na nagtanong ang babae kung ano ang plano niyang gawin sa mock exam sa susunod na Lunes. Nakatago sa likod ng isang puno, tahimik na pinapanood ni Yeon Jae-young ang dalawa. Ang utos na personal na puksain ang mga bagitong ito na walang kamuwang-muwang ay nagpaatubili sa kanya kahit sandali. Kung mauubos lahat ng mga bagong dugo sa laro, malamang maapektuhan din nito ang takbo ng laro. Pero may isa pang pumasok sa isip niya. Ito ay isang misyon na itinalaga ng system na normal lang siyang naglalaro. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ng dalawang baguhan na may mabilis na papalapit sa kanila. Sa kabutihang palad, lumingon ang lalaki sa tamang oras, at halos maiwasan ang nakamamatay na saksak sa likod. Sumutsot ang umatake at kaswal na sinabing, hindi masama. Nakaligtas ka pa sa isang tira. Pagkatapos ay idineklara niya na sa kanila ang hunting ground na ito. Kung walang pahintulot nila, walang sinuman ang pwedeng manghuli dito. Habang nanonood sa gilid, sumimangot si Yeon Jae-young sa isip na ilang araw pa lang mula nang mag-launch. Paano nagagawa ng mga taong ito na mag-angkin ng teritoryo? Agad na sumigaw pabalik ang dalagita. Ito ay isang beginner hunting ground. Isa itong pampublikong lugar. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang angkinin ito? Nang lumapit ang lalaking may berdeng buhok, biglang nanlaki ang mga mata ng babae dahil nakita niyang kumikinang na pula ang pangalan nito. Sa larong ito, iisa lang ang ibig sabihin ng pulang pangalan, nakapatay ka na ng ibang manlalaro. Nang makita ang takot sa kanilang mga mukha, ngumisi ang lalaking may berdeng buhok. Kung ayaw ninyong mamatay, umalis na kayo ngayon. Dahil walang ibang pagpipilian, desperadong tumingin ang babae sa mga manlalaro sa paligid para humingi ng tulong, ngunit walang ni isang lumapit. Hindi napigilan ang nasugatang lalaki na magprotesta. Laro lang naman to, hindi ba pwedeng maglaro na lang lahat at magsaya? Ang lalaking may berdeng buhok at ang tatlo sa likod niya ay natigilan sa isang iglap. Pagkatapos ay humagalpak sila sa malakas at inatawa. Eksakto, dahil laro ito, pang-aasar nila. Pwede naming gawin kahit anong gusto namin. Walang batas na umiiral dito. Bago pa siya matapos magsalita, isang biglaang sigaw ang sumabog mula sa kanyang likuran. Lahat ay napalingon sa gulat, para lang makita na ang isa sa kanyang mga alipores ay nawalan na ng binti, malinis na naputol. Tapos nakita nila si Yeon Jae-young na humuhuni sa sarili habang naglalakad palapit sa kanila. Nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong mag-react, hinawakan niya ang kanyang mahabang talim at sumugod. Ang arko ng kanyang hiwa ay sumunod sa kanyang galaw, direktang tumagos sa kanilang mga katawan. Hindi man lang sila nakapagdepensa bago agad na napatay sa isang hampas. Habang nirerehistro ang mga pagpatay, dahan-dahang nagbago ang kulay ng pangalan ni Yeon Jae-young mula berde patungong pula at tumaas ng 3 puntos ang kanyang credibility. Noon lang niya napagtanto na ang bawat pagpatay sa manlalaro ay nagbibigay ng 1 puntos ng credibility. Bago pa niya matapos tingnan ang panel, ang dalawang baguhan kanina ay biglang lumuhod sa tabi niya at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Lumingon si Yeon Jae-young sa kanila at mahinahong sinabi, hindi niyo kailangang magpasalamat at papatayin ko rin kayo. Pareho silang natigilan, iniisip kung nagkamali sila ng dinig. Itinaas ang kanyang talim, sinabi ni Yeon Jae-young na huwag masyadong masamain. Ginagawa ko lang ito para sa isang quest, laro lang naman to. Nang magtama ang kanilang mga tingin, sa wakas ay naintindihan ng lalaki. Hindi ito biro. Hindi siya binigyan ni Yeon Jae ng pagkakataong tumakbo, isang malinis na hiwa ang humati sa kanya sa gitna. Matapos patayin ang dalawa, tumaas pa ng 2 puntos ang credibility. Ang mga manlalaro sa paligid ay nakatitig sa eksena na lubos na nagulat. Pagkatapos ay lumingon si Yeon Jae-young sa kanila na may masayang ngiti. Kayo na ang susunod. Yung mga nakatayo lang at nanood. Nang mapagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon, lahat ay agad na tumalikod at tumakas. Mula sa araw na iyon, nagsimulang kumalat ang isang tsismis sa mga opisyal na forum ng Arcadia na malapit sa nayon ng mga baguhan, may isang baliw na nangangaso ng mga manlalaro ang lumitaw. Nang gabing iyon, isang manlalaro ang tumatakbo sa napakadilim na kabubatan. Sa kanyang pagkasindak, natisod siya sa isang bato at bumagsak sa lupa. Ang sandaling pag-aatubili na iyon ay sapat na para maabutan siya ng pares ng mga matang kulay dugo sa likod niya.
Sumigaw siya sa desperasyon. Kung gusto mong manghuli, manghuli ka ng mga halimaw. Bakit mo ako pinapatay? Kalmadong sumagot si Yeon Jae-young. Pakangaso ito, hindi ba? Habang nagsasalita, hinugot niya ang kanyang talim na handang tapusin ang buhay ng lalaki. Sa sobrang takot, isinigaw ng lalaki na ang paggawa ng isang bagay na napaka-immoral sa simula pa lang ng laro ay hindi kailanman papayagan ng kumpanya at naire-report niya si Yeon Jae sa opisyal na site. Nang marinig ito, itinigil ni Yeon Jae-young ang kanyang mga galaw. Malamig niyang tiningnan ang lalaki at nagtanong, ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba naisip kung sino ang nag-uutos sa'yo nito? Nang inig ng malakas ang puso ng lalaki sa mga salitang iyon. Sa isang iglap, bumagsak ang talim ni Yeon Jae-young, hinati siya ng malinis sa dalawa. Pagkatapos manghuli ng walang tigil buong gabi, nagsimula na siyang makaramdam ng pagod. Sa Arcadia, ang mga player na napatay ay tumatanggap ng 24 na oras na pagbabawal mag-login bilang parusa, parte ng anti-addiction system ng laro para palalimin ang immersion. Dahil sa mismong patakarang ito, naging abala ang customer support center sa mga nakaraang araw dahil sa pagdagsa ng mga reklamo mula sa mga player na nagsasabing biktima sila ng malisyosong EA at hinihiling na alisin ang kanilang login ban. Nang magmadaling mag-imbestiga ang namamahala, ang tanging nasabi ng team leader ay biglang dumami ang mga reklamong may kinalaman sa EA. Dahil sa sunod-sunod na tawag, ang manager, na problema na ang maagang pag-activate ng main storyline, ay naharap sa isa na namang sakit ng ulo at walang pagpipilian kundi mag-utos ng overtime para sa support department. Samantala, pabalik sa laro, tiningnan ni Yeon Jae-young ang kanyang panel at nakita na umabot na sa 1,025 puntos ang kanyang credibility, resulta ng 2 gabing pagpupuyat. Medyo nasiyahan siya, kahit hindi niya maiwasang isipin kung bakit binigyan siya ng mga developer ng isang gawain na malinaw na nakakasira sa karanasan sa laro. Dahil hindi niya maintindihan, sumuko na lang siya sa pag-iisip at piniling magpatuloy na lang sa pagtatrabaho. Nang paalis na sana siya, isang grupo ng mga slime ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Agad siyang inabisuhan ng system na nakapagligtas siya ng mga slime na nasa panganib na nagpataas ng kanyang affinity sa lahi ng mga slime. Matapos siyang makita na patayin ang mga player na sumubok manghuli sa kanila, masiglang tumalon-talon palapit sa kanya ang mga slime. Napatawa si Yeon Jae-young. Mukhang naging kalaban na ako ng lahat. Hindi naman masamang ideya ang makipagkaibigan sa inyo. Matapos makipaglaro sa mga slime sandali, bigla siyang nakarinig ng kaluskos mula sa kailaliman ng gubat. Paglingon niya, nakita niya ang mahinang liwanag ng sulo na kumikislap sa dilim, mga player na naghahanap sa kanya. Inabot niya at tinapik ang isa sa mga slime. Kailangan ko nang umalis. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Pinamumunuan sila ng parehong lalaking may berdeng buhok na napatay kanina at tumawag para magreklamo, sinusubukang ipaalis ang kanyang restriction. Nang makita ang anyo ni Yeon Jae-young na umatras papasok sa gubat, agad nila itong hinabol. Matapos tumakbo sandali, huminto si Yeon Jae-young sa gilid ng bangin. Mabilis siyang pinalibutan ng mga humahabol na player. Para maiwasan ang isa pang pagtakas, humakbang pasulong ang lalaking may berdeng buhok at hayagang ininsulto siya. Ngumisi siya at sinabing si Yeon Jae-young ay isa ng daga sa patibong at pinayuhan siyang sumuko na lang. Bilang tugon, bahagya lang nangumiti si Yeon Jae-young. Pagkatapos ay tumayo siya sa gilid ng bangin, dahan-dahang inihilig ang kanyang katawan paatras. Hindi inaasahan ng lalaking may berdeng buhok na maglalakas loob talagang tumalon ang baliw na ito. Bago pa man bumagsak sa lupa, kumilos si Yeon Jae-young sa bilis na halos parang liwanag at agad na nag-log out sa laro. Na-record ang eksena ng mga kalapit na player at mabilis na na-upload sa iba't ibang platform. Sa mga comment section, may mga nang insulto sa kanya, may pumuri sa kanyang ginawa, ngunit mas maraming boses ang puno ng pagkondena at pang-aabuso. Nakaupo sa harap ng kanyang computer, matamang tinitigan ng lalaking may berdeng buhok ang mga thread sa forum. Nang mapansin na sa paligid lang ng slime hunting grounds nagsimula ng EA si Yeon Jae-young, napagtanto niya na hindi pa ganoon kataas ang level nito. Dahil doon, nagpasya siyang bumuo ng isang team para harapin si Yeon Jae-young. Hindi nagtagal, nag-post siya ng recruitment thread sa mga forum. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga player na dating napatay ni Yeon Jae-young sa itinakdang lugar ng pagkikita. Nagbigay ng madamdaming talumpati ang lalaking may berdeng buhok bago opisyal na i-anunsyo ang pagsisimula ng pulong para sa pagsugpo sa nanggugulo. Ang tunay na nakakaakit sa mga manlalaro sa buong mundo sa virtual reality game na Arcadia ay ang kakayahan nitong suriin ang kilos ng mga manlalaro at gumawa ng kaukulang pag-unlad sa kwento. Kahit ang mga pangyayari sa totoong mundo sa internet ay sinusuri at isinasama ng in-game intelligence na namamahala sa buong system, si Ariel. Nang maramdaman ang pagbuo ng isang malakihang grupo ng mga player, agad niyang sinimulang suriin ang pinag-ugatan nito. Nang makumpleto ang pagsusuri, isang bagong-bagong main storyline ang nabuo, na nakaugnay sa kaugnay na quest, ang paggising ng mga anino ng limot. Kasabay nito, ang lalaking may berdeng buhok, na nasa kalagitnaan pa rin ng pagpupulong, ay nakatanggap ng isang system notification.
Halos sabay-sabay, lahat ng player sa paligid ng plaza ay nakatanggap ng parehong alerto. Pagbukas ng quest, natuklasan nila ang layunin nito, hulihin ang demonyong berdugo na nagtatago sa tirahan ng mga slime at pumapatay ng mga baguhang player. Samantala, muling umalinggaw ang mga alarma sa mga higanteng screen sa headquarters ng sangay ng Arcadia sa bansa. Agad ipinatawag ni Director Han ang lahat ng team leader at hinihingi na malaman kung ano ang nangyayari, kung bakit lumitaw ang isang global main quest nang walang anumang paunang babala. Ang mga pinuno ng planning at design ay nagmamadaling yumuko na nagsasabing nagkakandara pa rin silang humanap ng dahilan. Nang marinig ito, sumabog si Director Han, nagpakawala ng isang galit na sermon sa mga executive na naroroon. Kakalunsad pa lang ng mga server pero nawalan na agad sila ng kontrol sa sitwasyon. Kaya naman hindi na nila alam kung ano talaga ang nangyayari. Walang nangahas na magsalita pagkatapos noon. Naiintindihan ng lahat kung gaano naging kritikal ang sitwasyon. Kung tutuusin, katanggap-tanggap pa sana kung biglaan silang maglabas ng ordinaryong gawain para sa lahat ng player. Ngunit natuklasan sa investigasyon na ang gawain ito ay malalim na nakaugnay sa main storyline. Nangangahulugan yon na mali ang lahat ng naunang hula ng narrative team. Opisyal na nagsimula ang main plot 2 araw pa lang matapos itong mabuo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang main storyline ay parang isang buto pagkatapos itong malikha. Hindi ito agad sumisibol at namumunga. Kahit na ang mga storyline na binuo ni Ariel ay karaniwang tumatagal ng ilang buwan bago ito tunay na makaapekto sa buong player base. Ngunit ngayon, ang panloob na pag-unlad ng laro ay ganap na nawala sa kontrol ng narrative team na pinaikli ang dapat sanay ilang buwan sa loob lamang ng 2 araw. Hindi maiwasan ni Han na isipin na kung ito ay ituturing lamang na maling kalkulasyon, ang margin of error ay katawa-tawa. Habang binabasa niya ang mga datos at sinusuri ang mga internal na ulat, bigla siyang nakakita ng isang video na may kaugnayan kay Yeon Jae-young sa mga forum. Pagkatapos magtanong-tanong, iniulat ng kanyang mga nasasakupan na isang partikular na user ang paulit-ulit na nakikipag-PE sa beginner hunting grounds. Malakas na ngayon ang hinala nila na direktang konektado ang player na ito sa paglitaw ng kasalukuyang main storyline. Sinubukan ni Han na i-trace ang login ni Yeon Jae-young at iba pang kaugnay na impormasyon sa pamamagitan ng back-end. Ngunit natuklasan niyang nilagyan ng headquarters ng access restriction ang lahat ng data nito. Kahit bilang pinakamataas na opisyal ng regional branch, kulang ang clearance ni Han. At nang makita niyang nakapatay na si Yeon Jae-young ng 1,025 na player, kumunot ng malalim ang kanyang noo. Lumipat ang eksena sa sumunod na umaga. Habang inaantok pa, nagising si Yeon Jae-young sa tunog ng notification mula sa kanyang computer. Binuksan niya ito at nag-log on sa opisyal na website ng Arcadia, para lang makita ang isang bagong event sa homepage. Nanawagan sa lahat ng mga beginner player na magkaisa at talunin ang malupit na Yay criminal na sumasakop sa beginner hunting grounds. Hindi maiwasan ni Yeon Jae-young na isipin kung gaano ito kahalata. Malinaw na direkta itong nakatutok sa kanya. Ang bilang ng komento ay lumampas na sa 3. Dahil lumala na ng ganito ang mga bagay, wala siyang pagpipilian, kundi pansamantalang itigil ang quest na pagpatay sa mga beginner. Pero sa pagtingin sa gaming pod, na binabayaran pa rin niya ng hulugan, sumakit ang kanyang ulo. Kung walang ginagawang quest, hindi siya lalakas, lalo na ang mag-farm ng gamit para kumita ng pera. Pagka-login niya muli sa laro ng araw na yon, umupo siya sa labas ng hunting grounds at pinag-isipan ang kanyang mga pagpipilian. Hindi niya akalain na aabot sa punto na gagawa ang laro ng isang espesyal na event para lang tugisin siya. Nang malapit ng iwanan ni Yeon Jae-young ang slime hunting ground at lumipat sa ibang lugar, biglang sumulpot ang slime at hinarangan ang kanyang daan. Huminto siya at nakinig. May mga boses ng mga player na nag-uusap sa kung saang banda sa likod nito. Sinundan nilang dalawa ang bakas ng slime na iyon hanggang sa wakas ay natanaw nila si Yeon Jae-young na nakatayo malapit sa bangin. Hindi pa sila napatay nito dati kaya hindi nila siya nakilala. Habang tumatakbo sila palapit, sumigaw sila na huwag niyang agawin ang kanilang mob. Ibinaba ni Yeon Jae-young ang kanyang tingin. Ang slime na binugbog nila hanggang sa bumaba ang Lee ay tumingala at nagkatitigan sila. Pagkatapos ng isang maikling katahimikan, isinuot ni Yeon Jae-young ang kanyang sombrero at nagsimulang maglakad papalapit sa kanila. Isang player na may palayaw na, here to make money, ang kumunot ang noo, sinabing kakaibang pamilyar ang itsura ni Yeon Jae-young. Ngunit ang kasama ay humakbang pasulong at sinubukang itulak si Yeon Jae-young, isang hayagang pagalit na kilos na nag-trigger ng attack flag. Hindi umilag si Yeon Jae-young, ngunit isang manipis at pilyong ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Sa sumunod na sandali, dahan-dahang namula ang ginang umatake. Pagkatapos ay bumagsak si Yeon Jae-young sa lupa at sumigaw, nakakita ako ng isang pair. Nandito siya. Pumunta kayo rito. Ang mga manlalaro na walang saysay na naghahanap ay biglang napalingon sa sigaw sa sandaling marinig nila ang EA criminal. Dahil sa event, sinumang matagumpay na makakapatay sa isang EA criminal ay makakatanggap ng kaukulang gantimpala. Nang mapagtantong lumalala na ang sitwasyon, sinubukan ng lalaking nag-frame na ibaling ang sisi kay Yeon. Pero nang lumingon siya, malayo na si Yeon Jae-young.
Hindi na nagsayang ng salita ang ibang mga manlalaro. Inilabas ang mga sandata at sabay-sabay silang sumugod. Doon lang nila napansin na may bangin sa likuran nila, wala nang matatakbuhan. Ang nandito para kumita, sa wakas ay naalala ang silhouette na yon. Nakita niya iyon sa isang video sa forum, pero hindi nakinig ang mga taong uhaw sa gantimpala, sumugod sila at pinagtataga ang dalawa, at ginawang pira-piraso sa isang iglap. Matapos tumakbo ng ilang sandali at makitang walang sumusunod, sa wakas ay tumigil si Yeon Jae-young. Nang mailigtas, dumiretso sa kanyang mga braso ang slime, pilit na dumidikit sa kanya. Dahan-dahang gumilid si Yeon Jae-young, noong mismong susuriin na sana niya ang mga sugat nito. Nang inotify siya ng system na nakapagligtas siya ng isang slime na nasa panganib, umabot sa maximum level ang kanyang affinity sa lahi ng mga slime na nagbigay sa kanya ng titulong kaibigan ng mga slime. Nang makita ang notification na lumabas, natigilan sandali si Yeon Jae-young. Pero nang pag-isipan niya, ginugol niya ang mga nakaraang araw sa slime hunting ground sa pagpatay ng mga beginner. Bawat newbie na pinapatay niya ay nangangahulugang isa pang slime ang naliligtas. Bagay na ang titulo. Gayunpaman, lahat ng mga slime na yon ay level 1 lang kaya, kahit na maxed out ang affinity, tila hindi ito masyadong kapaki-pakinabang, kailangan niya ng ibang paraan para malampasan ang sitwasyon. Bago pa man niya matapos ang iniisip, nagbigay ng isa pang alerto ang system. Naabot na ng kanyang credibility stat ang minimum requirement. Naitatag na ang isang cooperative relationship sa lahi ng mga slime. Maaari na siyang gumamit ng credibility para tulungan sila. Habang sunod-sunod na dumarating ang mga notification, isang bagong stat na may label na credibility ang lumitaw sa ibaba ng info panel ng mga slime. Matapos basahin ang description, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Yeon Jae-young. Hindi niya maiwasang mamangha kung gaano kabaliw ang larong ito. Kaya pala para dito talaga ang credibility. Dahil sa realisasyong iyon, itinaas ni Yeon Jae-young ang kanyang kamay patungo sa mga slime at nagsimulang mag-cast. Nagbabala ang system na kapag ginamit na ang credibility, permanenteng mauubos ito at humihingi ng kumpirmasyon. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Yeon Jae-young ang. Sa sumunod na iglap, isang malaking phantom ng isang banal na estatwa ang lumitaw sa likuran niya. Inanunsyo ng system na nabago na ang base attributes ng lahi ng mga slime. Agad na tumalon ang kanilang mga level sa level 15, isang malakas na aura ang nanggagaling sa kanilang mga katawan. Sa karamihan ng mga laro, ang mga halimaw ay kalaban ng mga manlalaro, mga kaaway na kailangang talunin. Ang mga halimaw ay isa ring napakahalagang bahagi ng isang laro. Sa kanila, mayroong isang kategorya na nagsisilbing pinakaunang biktima ng isang baguhan, habang nagsisilbi ring pinakapangunahing kasama sa combat training, na karaniwang kilala bilang mga tutorial monster. Sa Arcadia, ang mga itinalaga sa papel na yon ay mga slime. Pero ano ang mangyayari kung ang mga tutorial monster na yon ay biglang lumakas ng husto? Sobrang lakas na hindi na sila kayang talunin ng mga baguhan. Sa una, ang mga pangunahing forum ay puno pa rin ng mga nakakatuwang clip mula sa ibang mga laro. Pagkatapos, isang video na may pamagat na masyadong malakas ang mga slime ang nagsimulang kumalat, mabilis na nakaipon ng mahigit 1,000,000 view at nakuha ang pinakamataas na pwesto sa mga forum. Kapag nag-play ang video, ipinapakita nito ang isang manlalaro na katatapos lang mag-load sa laro. Tumingin siya sa ibaba at napagtanto na kahit ang mga guhit sa kanyang sariling mga palad ay malinaw na nakikita, namangha sa kung gaano kaganda ang graphics. Sa paglingon-lingon, nakakita siya ng isang cute na slime na gumagala hindi kalayuan. Sinusunod ang beginner tutorial, inilabas niya ang kanyang sandata, sabik na subukan ang combat engine ng laro. Ngunit habang papalapit siya sa slime, napansin din siya nito. Bago pa man siya makakilos, sumugod ang slime at agad na nalapitan siya. Isang simpleng atake lang ang kailangan para mapatay agad ang manlalaro. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng system na pagkatapos mamatay, kailangan niyang maghintay ng 24 na oras bago siya makapag-login muli. Sa una, maraming tao sa comment section sa ilalim ng video ang ayaw maniwala. Paano matatalo ang sinuman sa mga halimaw mula sa isang beginner zone? Ngunit habang parami ng parami ang mga manlalarong namamatay, mabilis na napuno ng mga reklamo at daing ang mga komento. Mula sa araw na yon, halos lahat ng 1-0, 000 bagong user na sumasali sa Arcadia araw-araw ay hindi nakakalabas sa slime hunting ground. Ang mga slime na yon, kahit cute pa rin sa itsura, ay hindi tinatablan gaano man sila atakihin ng mga beginner. Samantala, kailangan lang ng mga slime ng ilang tama para maubos ang gi ng isang manlalaro hanggang sa halos 0 na ito. Nakaupo sa isang dalisdis, pinanood ni Yeon Jae-young ang kabuluhan sa ibaba at napahalakha. Karaniwan, ang mga slime ay mga reactive monster na umaatake lamang bilang ganti matapos masaktan. Ngunit mula nang palakasin niya sila, kaya na nilang unang umatake sa mga manlalaro. Mukhang hindi lang isang stat ang credibility. Maaaring ito ay isang halaga na nilalayong baligtarin ang mismong konsepto ng kredibilidad ng laro, mas komplikado pa kaysa sa inaakala niya. Habang pinag-iisipan nito ni Yeon Jae-young, ang squad na sumubok na tugisin siya kanina ay ganap ng napapaligiran ng mga slime.
Ang lalaking may berdeng buhok ay matapang pa rin magsalita, sumisigaw na ilang slime lang naman daw ang mga ito. Bago pa man siya matapos, isang slime ang biglang tumalon pataas, lumipad sa ibabaw ng kanyang ulo. Dumiretso ito pababa at agad siyang napatay. Nang masaksihan yon, nawalan na ng ganang lumaban ang mga natitirang kasamahan. Ngunit dahil sa dami ng slime sa paligid, wala nang matatakbuhan. Habang isa-isa silang nauubos, patuloy na tumataas ang credibility ni Yeon Jae-young. Ang mga resulta ay higit pa sa kanyang inaasahan pagkatapos lamang ng 2 oras. Umabot na sa 3,924 ang kanyang credibility, naipon ng 4 na beses na mas mabilis kaysa dati. Posible kayang ang tunay na layunin ng gawaing ito ay hindi lang para patayin niya ang mga beginner. Ito ba ay para palakasin niya ng husto ang mga slime at mag-form ng credibility sa pamamagitan nila? Nang subukan ni Yeon Jae-young na gumamit muli ng credibility para mas palakasin ang mga slime, natuklasan niyang hindi na sila maaaring palakasin pa. Gaya ng inaasahan, hindi mangyayari ang mga bagay ayon sa gusto niya. Gayunpaman, sa ngayon, sapat na ang mga slime na ito para harapin ang mga baguhan. Dahil sila na ang gumagawa ng trabaho para sa kanya dito, malaya nang makapunta si Yeon Jae-young sa susunod na lokasyon. Lumipat ang eksena sa headquarters ng branch ng Arcadia sa bansa. Kinaumagahan, ipinatawag ni Han ang lahat ng department head ng walang eksepsyon. Madilim ang kanyang ekspresyon, halos hindi mapigilan ang galit habang humihingi siya ng agarang status report. Isang ehekutibo ang humakbang pasulong at ipinaliwanag na may natuklasang abnormal na paglakas ng stats sa mga slime noong nakaraang gabi. Dahil dito, napakaraming mga baguhang manlalaro ang namamatay sa mga slime at nagpapatuloy pa rin ang sitwasyon. Agad na nagtanong si Han tungkol sa tugon ng headquarters. Sumagot ang lalaki na paulit-ulit na nilang sinubukang kontakin ang Lee, ngunit wala pa ring tugon sa ngayon. Pagkatapos ay nagtanong pa si Han kung gaano kalaki ang itinaas ng stats ng mga slime. Kung 2 o 3 beses lang, hindi sana lumala ng ganito ang sitwasyon. Matapos ang sandaling pag-aatubili, sumagot ang nasasakupan na ang kabuang attributes ng mga slime ay tumaas ng 10 beses. Nanlumo si Han. Matapos mag-isip sandali, bigla niyang napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon at itinanong ang panimulanggi ng mga bagong manlalaro. Mabilis ang naging sagot, eksaktong 100 puntos, na nangangahulugang sa kasalukuyang attack power ng mga slime. Isang tama lang ay sapat na para agad na mapatay ang isang manlalaro. Hindi makapaniwala si Han na maaaring magdusa ang Arcadia sa isang ganito kababang uri ng problema. Tutal, sa likod ng laro ay isa sa mga pinaka-advanced na artificial intelligence sa mundo. Bawat aksyon sa loob ng system ay kinakalkula at pinaplano hanggang sa pinakamaliit na detalye. Pumasok si Han sa isang silid na puno ng mga gamepod, determinado na personal na alamin kung ano talaga ang nangyayari. Habang nag-a-activate ang pod, kinumpirma ng system ang kanyang level 3 clearance. Ilang sandali lang, dinala siya sa isang malawak at walang laman na data space. Lumulutang sa gitna ng espasyong iyon ang line na si Ariel. Lumapit si Han at sinabing nandoroon siya para kumpirmahin ang isang partikular na issue. Bilang tugon, dahan-dahang iminulat ni Ariel ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng tahimik. Sa ibang lugar, pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Yeon Jae-young sa slime hunting grounds, ngunit nadatnan niyang ganap ng desyerto ang lugar. Matapos lumampas sa 9,000 ang bilang ng mga napatay na newbie, kapansin-pansing bumagal ang pagdami nito. Nahulaan ni Yeon Jae-young na sa wakas ay kumalat na ang mga chismis tungkol sa di pangkaraniwang lakas ng mga slime. Paminsan-minsan ay nakakakita siya ng mga manlalarong mas mataas sa level 15 na nangangaso sa lugar, ngunit patuloy pa ring dumarami ang bilang, kahit na mabagal. Nang lumampas sa 1-0, 0-0-0 ang kanyang credibility, tumunog ang system. Pagbukas ng kanyang panel, nakita ni Yeon Jae-young ang isang notification. Nakamit ang 10,000 pag-eliminate sa mga newbie, nabuksan ang titulong newbie butcher. Napansin din ang system na lumagpas siya sa itinakdang saklaw ng reward at pagkatapos ng muling pagkalkula, binigyan siya ng isang mid-tier reward chest. Walang pag-aalinlangan, kinuha at binuksan ito ni Yeon Jae-young. Sa sumunod na sandali, isang kulob ng lilang kidlat ang bumagsak sa kanyang harapan. Habang pinapanood ang pangyayari, hindi maiwasan ni Yeon Jae-young na mag-isip kung ito ba ay isang uri ng trap chest. Nang mawala ang kidlat, isang itim na lilang globo ng enerhiya ang lumutang sa ere. Ang hugis nito ay parang itlog, isang bagay na tila nililimliman pa. Matapos umikot ng malakas, kumalat ang mga lamat sa ibabaw ng itlog. Nabiyak ito sa dalawang bahagi at ipinaalam ng system kay Yeon Jae-young na nakakuha siya ng isang magic stone. Kasabay nito, isang malaking malademonyong anino ang lumitaw sa likod nito. Tumingin ang anino kay Yeon Jae-young at itinanong kung sino siya at kung paano niya nagawang ipatawag ito. Sa ilalim ng matinding bigat na yon, isang di maipaliwanag na pananabik ang dumaloy sa kanya. Tumingala siya at nakita ang pangalang nakalutang sa itaas ng figura, si Satan, hari ng kaguluhan. Kumislap ng isang beses ang anino bago dahan-dahang naglaho. Mula sa loob nito, isang pisikal na anyo ang bumaba sa lupa. Bumulong ang figura na imposible pa rin ang isang kumpletong pagpapakita.
Malinaw na mas maliit ang ipinatawag na katawan kaysa sa inaasahan, ngunit kahit ganito kalakas lang ay sapat na para lipulin ang mga lintik na anghel na yon. Tinitigan ni Yeon ang maliit na figura sa kanyang harapan, at natahimik. Tila napagtanto rin ni Satan na napakaliit ng kanyang katawan. Matapos ang isang maikling pagsiklab ng galit, humarap siyang muli kay Yeon at malamig na nagtanong kung paano niya nagawang ipatawag siya. Ipinaliwanag ni Yeon na wala siyang alam na anumang summoning magic. Kinuha lang niya ang isang mid-tier reward chest at bigla na lang lumitaw si Satan, tinatawag ang sarili na kanyang demon envoy. Sa salitang envoy, naniga si Satan, bumubulong sa sarili na sa kanyang kasalukuyang estado, marahil ay hindi man lang siya maituturing na isang mababang ranggong demonyo. Hindi man lang siya kinonsulta ng baliw na yon bago piliting isagawa ang kontrata, at mayroon pang hindi mabilang na mga bagay na hindi pa nalulutas sa impyerno. Tahimik lang na nakatayo sa gilid si Yeon, pinapanood si Satan na magalit at malugmok sa pagkabigo. Gayunpaman, sa paghusga sa kanyang kilos, walang duda na ito nga ang demonyong haring si Satan. Bagaman sa kung anong dahilan, nauwi siya sa ganito kaawang-awang estado. Matapos maglabas ng sama ng loob, napabuntong hininga na lang si Satan at tinanggap ang katotohanan. Inamin niya na dahil sa sapilitang kontrata, siya ay naging demon envoy ni Yeon. Dahil dito, silang dalawa ay kailangang kumilos ng magkasama sa hinaharap. Pagkasabi niyon, lumipad si Satan at umupo sa ibabaw ng ulo ni Yeon, kaswal na sinasabing alagaan siya ng mabuti mula ngayon. Naguluhan si Yeon. Ang pagkakaroon ng isang demonyong hari na nakaupo sa kanyang ulo ay hindi isang bagay na alam niya kung ano ang dapat maramdaman. Bago pa niya maayos ang kanyang mga iniisip, tila may naramdaman si Satan na kakaiba sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay nagulat siyang sinabi na si Yeon ay nagtataglay ng isang napakalakas na puwersa. Sa sandaling iyon, naglabas ng babala ang system. Maaaring gamitin ang credibility para palabasin ang kapangyarihan ng demon envoy, ngunit binalaan din si Yeon na huwag magpalinlang sa envoy. Matapos matuklasan ang kapangyarihang iyon, isang masamang ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa mukha ni Satan. Napagtanto niya kung bakit siya nadamay sa kontratang ito sa simula pa lang. At kung maayos itong gagawin, posibleng mapabagsak ang mga mayabang na may pakpak na iyon. Sa isipang iyon, diretsahang tinanong ni Satan si Yeon kung ibibigay niya ang lahat ng kapangyarihang iyon sa kanya. Si Yeon, gayunpaman, ay walang ideya kung anong uri ng kapangyarihan ang tinutukoy ni Satan. Humalakhak si Satan at sinabihan siyang tigilan ang pagpapanggap na walang alam. Ito ang mismong kapangyarihan na kayang baligtarin ang mga batas ng mundo. Nang marinig iyon, tinanong ni Yeon kung ang tinutukoy ba ni Satan ay ang attribute na kilala bilang credibility. Kinumpirma ito ni Satan at sinabing bilang isang hamak na tao, limitado lang ang kayang gawin ni Yeon sa ganoong kapangyarihan. Mas makabubuti kung ibibigay na lang niya ang lahat. Bilang kapalit, pinangakuan siya ni Satan ng hindi masukat na kayamanan. Mula sa maikling pag-uusap na ito, nakakuha si Yeon ng isang mahalagang kaalaman. Ang attribute na kahit isang demonyong hari ay hinahangad ay malamang nagaganap ng mahalagang papel sa loob ng laro. Dahil dito, tinanong ni Yeon kung ano talaga ang magagawa ni Satan para sa kanya kung ibibigay ang lahat ng kanyang credibility. Ngumisi ng makahulugan si Satan bago itinaas ang kanyang kamay at bumuo ng isang malakas na special magic circle. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng kagamitan at idineklara na kung handang isuko ni Yeon ang lahat ng kanyang natitirang credibility, magiging sa kanya ang item. Tiningnan ni Yeon ang stats ng item. Bawat attribute ay top tier. Gayunpaman, ang kinakailangang level para maisuot ito ay napakataas, kahit sa mga e-server, na naunang inilunsad ng ilang buwan kaysa sa mga lokal na server. Ang mga nangungunang manlalaro ay halos hindi pa umaabot sa kanilang 50s. At isinasaalang-alang na wala ng level system si Yeon, kaduda-duda kung maisusuot niya ba ito. Kaya tinanggihan niya si Satan. Inakala ni Satan na hindi sapat ang item para masiyahan siya, na kung iisipin ay may katuturan. Ang isang taong kayang gumawa ng kontrata sa isang nilalang na tulad niya ay hindi pangkaraniwan. Nang tanungin ni Satan kung ano talaga ang gusto ni Yeon, pansamantala siyang nag-alinlangan. Ngunit bago pa man mawala ang isipang iyon, tinanong ni Yeon kung kaya bang palakasin ni Satan ang mga halimaw. Itinaas ni Satan ang isang kilay at tinanong kung anong halimaw ang nasa isip niya. Simpleng sumagot si Yeon. Ito ay ang mga slime malapit sa beginner village. Nang marinig na ito ay mga slime, mga nilalang na napakababa ng antas, na wala nang mas ibaba pa. Natigilan si Satan. Makalipas ang isang sandali, humagalpak siya ng tawa, hawak ang kanyang tiyan at sinabing sa buong mahabang buhay niya, ito ang unang pagkakataon na may humiling ng ganito sa isang kontraktor. Nakita ang reaksyon ni Satan, tinanong ni Yeon kung posible ba talaga yon. Ngumisi si Satan, sinabing hindi umiiral ang salitang imposible sa kanyang diksyonaryo, pagkatapos ay tinanong kung gaano karaming credibility ang handang ibayad ni Yeon. Walang bahagyang pag-aalinlangan, sumagot si Yeon, lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, idineklara ni Satan na ang kontrata ay selyado na.
Agad-agad, isang malaking magic circle ang lumitaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Kasabay nito, na-update ang newbie elimination quest ni Yeon Jae-young at naging For the Wrath of the Slimes. Ang takdang oras ay nareset sa 7 araw at isang Lord class na halimaw ang ipinatawag. Sunod-sunod na malalakas na kidlat ang tumama sa kailaliman ng kabubatan. Mula sa loob ng bagyo, isang dambuhalang slime ang lumitaw, ang Slime Queen, isang level 100 na Lord Monster. Samantala, sa loob ng Slime Hunting Grounds, isang grupo ng mga high-level na manlalaro ang nagpapakasaya pa rin sa malaking experience na bigay ng mga slime. Bagamat wala silang ideya kung anong uri ng bug ang nararanasan ng laro, ang mga level 15 na slime ay napakadaling kalabanin kumpara sa ibang mga halimaw na may parehong antas. Para sa mga baguhan, ang lugar na ito ay maituturing na impyerno, ngunit para sa mga high-level na manlalarong tulad nila, ito ay isang paraiso para sa pag-level up. Habang naghahanda silang maghanap ng mas maraming slime, nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Kasabay nito, isang malabong orasyon ang umalingaw sa paligid. Ang intensyon sa likod ng orasyon ay hindi maikakaila, purong-purong galit. Kayong mga inosenteng pinaslang na nilalang, kayo at ang inyong uri ay namuhay ng payapa sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit bigla ang mga mananakop ng kasamaan ang naghangad ng inyong pagkalipol. Ngayon, bumangon at simulan ang inyong madugong paghihiganti. Nang matapos ang orasyon, isang malakas na bugso ng enerhiya ang sumabog mula sa fissure, at isa-isang nagsimulang magpakita ang mga slime sa loob ng liwanag nito. Nagbago ang kulay ng kanilang mga katawan at naging matingkad na lila. Tinitigan ng tatlong manlalaro ang eksena, hindi lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang mga slime, gayunpaman, ay hindi sila binigyan ng oras para kumilos at agad na dumagsa pasulong. Agad na pagtanto ng lalaking may isang mata na ang aurang nagmumula sa mga slime na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Sa sandaling nakasiguro ang lalaking may isang mata na katapusan na niya, ilang sandali ang lumipas at napagtanto niyang buhay pa siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nilampasan lang sila ng mga slime, at sa halip ay sumugod sa likuran. Lumingon ang kanyang mga kasama at lubos na natigilan sa kanilang nakita. Walang inataking manlalaro ang mga slime. Sa halip, nagtipon sila at nagpatong-patong hanggang sa makabuo sila ng isang bunto ng slime na mahigit 0 metro ang taas. Sa sandaling yon, isang system notification ang sapilitang lumitaw sa paningin ng lahat. Nakasaad dito na ang mga slime ay dating malayang namumuhay sa Green Light Plains, isang lahi na pinahahalagahan ang kapayapaan higit sa lahat. Ngunit ang biglaang pagdagsa ng mga tao ay ginawang isang walang isip na katayan ang kanilang tahanan. Pagkatapos ng hindi mabilang na pagtitiis, nakarating sila sa isang konklusyon. Hindi na kailangang magtiis pa. Lalaban sila para sa kapayapaan. At kaya, pinili nila ang sakripisyo, inalay ang kanilang mga buhay para ipatawag ang isang dakilang pinuno na kayang akayin ang kanilang buong lahi palabas sa trahedya. Nang matapos mag-scroll ang isang system message, ang tumpok ng slime ay dahan-dahang naging anyong tao. Ang level 100 na Slime Queen ay isinilang. Sa sandaling magkamalay ang Slime Queen, nagpakawala siya ng isang matinis at galit na sigaw patungo sa mga manlalaro. Nakakabingi ang tunog, kumalat sa dose-dose ng kilometro, habang pinapatag ng shockwave ang mga puno sa paligid. Hindi makapaniwalang tinitigan ng lalaking may isang mata ang eksena sa kanyang harapan. Kailanman ay hindi pa siya nakarinig ng ganoong halimaw, hindi sa sarili niyang bansa, o kahit sa mga bansa na mas naunang naglunsad ng laro. Mula sa isang malayong burol, kalmadong pinagmasdan ni Yeon Jae-young ang lahat ng nangyari. Nang makita ang dambuhalang Slime Queen, kinuwestiyon niya ang maliit na itlog, sinasabing hiniling lang niya na palakasin ang mga slime, hindi gawing ganito. Bago pa man siya matapos magsalita, umabot sa kanilang kinaroroonan ang nakakayanig na dagundong. Naramdaman ang kapangyarihan ng Slime Queen, sinabi ni Satan na may bahagyang panghihinayang na kung medyo mas malakas lang ito, maaari na itong direktang isali sa hukbo ng demonyo bilang isang marangal na kawal. Idinagdag niya na kahit ang pinakamababang uri ng buhay, kapag nagising na ang kanilang pusong mapaghiganti, ay maaaring magpakawala ng nakakatakot na potensyal. Sino ba ang mag-aakala na gagawa sila ng sarili nilang pinuno? Nang marinig ito, tinanong ni Yeon Jae-young kung ano ang ibig sabihin ni Satan sa pusong mapaghiganti. Ipinaliwanag ni Satan na sa mundong ito, pinapatay ng mga tao ang mga slime mula sa sandaling isinilang sila. Kaya't ginising niya lamang ang nakabaong instinct sa loob nila. Ibinahagi pa niya ang isang bahagi ng credibility ni Yeon Jae-young sa mga slime. Natulala si Yeon Jae-young sa kanyang nalaman. Isang maliit na bahagi lang ay sapat na para itulak ang isang buong lahi sa bagong yugto ng ebolusyon. Hindi niya maisip kung anong uri ng nilalang ang lilitaw kung hindi kumuha si Satan ng kaunti at ibinigay na lang ang lahat sa kanila. Nang makita ang ekspresyon ni Yeon Jae-young, kaswal na sinabi ni Satan na huwag siyang masyadong magulat. Ito ay simpleng kapangyarihan lang ng credibility. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan, ang Slime Queen, na ngayong ganap ng gising, ay nagsimulang magmartsa patungo sa mga pamayanan ng tao. Unang sumugod ang mga slime, at bilang tugon, kusang bumuo ng mga linyang pandepensa ang mga manlalaro. Sa isang iglap, nagbanggaan ang magkabilang panig,
at ang larangan ng digmaan ay napuno ng kaguluhan. Sa sandaling yon, isang system announcement ang sapilitang ipinadala sa bawat manlalaro sa server. Idineklara ng anunsyo na opisyal nang nagsimula ang pangunahing storyline, ang Awakening of the Forgotten Dark. Lahat ng quest na may kaugnayan sa Newbie Butcher ay inalis at pinalitan ng isang bagong main quest na pinamagatang Wrath of the Slimes. Simple lang ang layunin. Talunin ang Slime Queen sa loob ng 7 araw o matagumpay na ipagtanggol ang Beginner Village para makuha ang tagumpay. Kung masira ang Guardian Stone sa gitna ng village, agad na mabibigo ang quest. Mas mahalaga, nilinaw ng huling linya, na kung mabigo ang misyon, permanenteng masisira ang Beginner Village. Kumalat ang gulat sa mga manlalaro habang iniisip nila kung ano ang mangyayari sa kanila kung mawala ang village. Bago pa man nila maisip ng maigi, nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Paglingon sa mga pader ng syudad, nakita nila ang isang dambuhalang anino sa burol sa labas. Dumating na ang Slime Queen. Tumingin si Satan kay Yeon-jae at nagtanong kung ano ang plano nating gawin. Sa ibaba, ginagawa ng bawat manlalaro ang lahat para pigilan ang pagsugod ng mga slime. Kung tahimik tayong papasok ngayon at sirain ang tinatawag na Guardian Stone, hindi ba't matatapos agad ang lahat ng ito? Isang malamig na ngiti ang dumaan sa isipan ni Yeon-jae. Tulad ng babala sa kanya ng system, sinusubukan na siyang gabayan ni Satan. Itinutulak ang mga pangyayari patungo sa kalalabasan na gusto niya. Hindi siya pinuna ni Yeon-jae. Simpleng sagot niya lang na pagmamasdan niya muna kung paano mangyayari ang mga bagay. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nakarating si Satan sa sarili niyang konklusyon. Hinihintay ni Yeon-jae ang pinakahuling sandali para lang pumasok at durugin ng sarili niyang mga kamay ang huling piraso ng pag-asa ng lahat. Hindi niya maiwasang sabihin na talagang masama si Yeon-jae. Siguradong may mga kamangha-manghang eksena sa hinaharap. Habang natutulala si Yeon-jae sa sobrang malikhaing imahinasyon ni Satan, isang system notification ang biglang lumitaw. Ipinapaalam ito sa kanya na nakapatay siya ng isang newbie at nakakuha ng isang punto ng credibility na agad sinundan ng isa pang kaparehong alerto. Hindi nagtagal, nagpatong-patong ang mga notification ng napakabilis kaya hindi na niya mabasa ang lahat. Tulad ng sinabi ni Satan, umabot na ang sitwasyon sa punto kung saan ang pagpili ay nasa kamay na mismo ni Yeon-jae. Nakatayo sa harap niya ang isang paksyon ng manlalaro at isang paksyon ng halimaw at isa lang ang maaaring piliin. Kasabay nito, sa loob ng conference hall ng branch ng Arcadia sa bansa, ipinapalabas sa malaking screen ang footage ng Slime Queen. Ang paglitaw ng isang halimaw na ganoong kalibre sa isang newbie village ay maituturing na isang kalamidad. Si Hong Tae-hoon, ang pinuno ng isang narrative team, ay humakbang pasulong at sinabing dapat agad na i-offline ang server. Siguradong may malubhang malfunction sa server. Kung hindi, imposibleng lumitaw ang isang level 100 na halimaw sa isang panimulang lugar na puno ng mga bagong class change na manlalaro. Mabilis na sinang-ayunan ni Hwang Ji-hae, ang chief designer, ang kanyang punto, idinagdag na hindi kailanman gumawa ang design team ng ganoong halimaw, na nangangahulugang hindi ito gawa ng branch. Iminungkahi ni Hong Tae-hoon na maghain si Director Han ng formal na protesta sa headquarters. Sa ganitong takbo, magiging imposible nang ipagpatuloy ang laro. Matapos marinig ang ulat, sandaling nanahimik si Director Han. Muling dumaan sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari mula sa biglaang pagsisimula ng main storyline ng walang babala, hanggang sa biglaang paglitaw ng Newbie Butcher, at sa huli, ang walang katulad na Slime Queen na naglunsad ng malawakang pag-atake sa Newbie Village. Bigla na lang, tila may napagtanto si Director Han, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa kalinawan. Tiningnan niya ang kanyang mga tauhan at nagtanong, alam niyo ba kung anong klaseng laro ang laging layunin ng ating kumpanya na gawin? Isang mundo ng walang katapusang posibilidad, walang hangganang kalayaan, at walang limitasyong saklaw. Sa tingin niyo ba'y sinadyang planuhin ng headquarters ang sitwasyon? Yung mga tamad na yon, madalas sa atin ipinapasa ang lahat ng detalyadong pagpaplano at disenyo ng event. Talaga bang naniniwala kayo na bigla silang naging ganoon kasipag? Nag-atubili si Hwang Ji-hae ng sandali bago maingat na nagtanong. Ang ibig mong sabihin, pinutol siya ni Director Han ng walang pag-aalinlangan. Tama. Bawat isa sa mga pangyayaring ito ay pinasimulan ng isang user. Ang maagang pag-activate ng main storyline, ang Newbie Butcher phenomenon, ang abnormal na pagbabago sa mga attribute ng slime, at ngayon, pati na ang Lord class na halimaw na ito. Sa sandaling binitawan ang mga salitang iyon, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa conference room. Matapos mawala ang paunang pagkabigla, unti-unting napagtanto ng lahat na ito lamang ang paliwanag na may katuturan. Muling nagsalita si Director Han. Kung lahat ng ito ay sanhi ng mga kilos ng user, wala tayong karapatang makialam. Iyan ang pangunahing patakaran ng Arcadia. Anuman ang kahihinatnan ng gawain ito o anumang parusa ang idulot nito, wala tayong otoridad na makialam sa kasalukuyan. Nang bumalik ang eksena sa Newbie Village, naglalagablab na ang apoy sa buong lugar. Ang mga manlalaro ay abala sa matinding labanan sa mga kalsada, lumalaban sa mga alon ng slime na dumarating mula sa lahat ng direksyon. Sa kabutihang palad, ilang mga high-level na manlalaro ang humahawak sa linya,
pinipigilan ang tuluyang pagsakop sa village. Isang iniso ang hindi napigilang mapabuntong hininga. Salamat sa Diyos at narito ang mga adventurer na ito. Kung hindi maisip kung ano ang magiging resulta. Bago pa man siya matapos magsalita, isang matinis na humahagibis na tunog ang narinig sa kanyang likuran. Ang slime ay kahit paano'y lumitaw sa kanyang likuran, handang umatake. Lumingon ang inis, nalulumo ang kanyang puso. Sa ganoong distansya, wala nang oras para umiwas. Sa kritikal na sandali, isang manlalaro ang biglang sumugod at hinarang ang atake para sa kanya. Lumingon ang manlalaro at sinenyasan siyang umurong sa likuran. Habang pinoprotektahan siya ng manlalaro, hirap na nakatakas ang inisi. Pagdating sa isang makitid na eskinita, nagmamadaling nagpasalamat ang gwardyang nagngangalang Belen sa manlalaro. Tumingin pabalik ang manlalaro sa kanya at mahinahong sumagot na hindi na kailangang maging formal. Pagkatapos ay sinabi ni Belen na ang pagkakita sa manlalaro ay nagpaalala sa kanya ng isang kwentong madalas ikwento ng kanyang lolo. Sa kwentong iyon, mayroong isang matuwid at matapang na mandirigma na, tulad niya, ay hindi tumitigil sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagtanong si Belen kung maaaring bisitahin siya ng manlalaro kapag may oras ito dahil ang talaarawan ng kanyang lolo ay may mga tala pa rin tungkol sa mandirigmang iyon. Nang matapos magsalita ang Nis, isang system notification ang lumitaw sa harap ng mga mata ng manlalaro. Nakasaad sa mensahe na natugunan niya ang mga kinakailangan para magpalit sa hidden class na guardian at tinanong kung tatanggapin niya ang quest, ang bayani ng isang sinaunang kwento. Hindi inaasahan ng lalaki na isang maalamat na hidden class ang mapupunta sa kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, agad siyang pumayag at sinabing sabik siyang matuto pa tungkol sa mandirigma mula sa kwento. Tumango si Belen at sumagot na hindi iyon problema, ngunit kailangan maghintay hanggang sa tumigil sa pagwawala ang halimaw. Sa isang iglap, ang Slime's Fury Siege ay tumagal na ng 3 araw. Sa mga araw na iyon, paulit-ulit na natatalo ng mga slime ang mga manlalaro, ngunit tumangging sumuko ang komunidad ng server. Habang dumarami ang mga high-level na manlalaro na sumali matapos marinig ang mga chismis, biglang nagbago ang takbo ng labanan. Maging ang mga baguhang manlalaro ay bumuo ng mga espesyal na unit na naglunsad ng sarili nilang mga koordinadong operasyon. Sa partikular, ang titulong Slime Tormentor na nakuha matapos pumatay ng 1,000 slime ay naging isang game changer. Kapag suot, nagbibigay ang titulo ng 30% resistance bonus laban sa mga slime at nagpapataas ng pinsala ng karagdagang 4%. Habang parami ang mga manlalaro na nakakakuha ng titulo, unti-unting napilitang dumepensa ang mga slime. Sa wakas ay nagsimulang makakita ng pag-asa ang mga manlalaro. Ang dating tila hindi mapapanalunang digmaan ay unti-unti nang papunta sa tabumpay. Sa nakalipas na mga araw, nakatayo si Yeon Jiaong sa gilid ng burol, tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa ibaba, habang ang bilang ng mga napatay na baguhan ay umabot na sa 30,000. Habang tinitingnan ang patuloy na tumataas na kill count, napabuntong hininga sa paghanga si Satan. Tinawag itong isang tunay na malaking digmaan at sinabing sa kabila ng makita ang hindi mabilang na tao. Hindi pa siya nakatagpo ng kontratista na kasing demonyo ni Yeon Jae-yong. Habang nagsasalita, paulit-ulit na tinapik ni Satan si Yeon Jae-yong sa ulo, pinupuri siya ng walang pagpipigil. Ang pagkilala ng isang demonyo sa paggawa ng kasamaan ay nag-iwan kay Yeon Jae-yong ng isang kakaibang komplikadong pakiramdam. Gayunpaman, ang kanyang credibility ay lumampas na ngayon sa 20,000 puntos. Tinanong ni Satan kung ano ang plano niyang gawin sunod. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong bilis, malamang na mananalo ang sangkatauhan. Paraming manlalarong tao ang sumasali sa laban, itinutulak ang mga slime palapit sa gilid ng alert zone. Nang marinig iyon, bahagyang napangiti si Yeon Jae-yong at sinabing kung ganito lang magtatapos ang lahat, masyadong boring iyon. Habang nagsasalita, binuksan niya ang kanyang status panel at sinulyapan ito habang tinanong ni Satan kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ipinaliwanag ni Yeon Jae-yong na oras na para pumili ng panig at mula ngayon, tutulungan na nila ang mga kaibig-ibig na slime na iyon. Nang marinig ito, isang kontentong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Satan. Samantala, walang ibang pagpipilian si Director Han kundi puntahan ang kanyang superior, umaasang makikialam ito at wawakasan ang siege. Nakaupo sa likod ng mesa ang isang babaeng nagngangalang Lee Mion, ang representative director ng Arcadia. Matapos marinig ang kanyang ulat, sinulyapan lang siya ni Lee Mion. Tinanong niya kung humihingi ba si Director Han ng otoridad para suspindihin ang slime siege. Sumagot si Director Han na. Tumayo si Lee Mion mula sa kanyang upuan at mahinahon ngunit matatag na sinabing imposible yon. Hindi sila ang mga Diyos ng Arcadia, mga developer lang nito. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na ang kaya at dapat nilang gawin ay hindi kailanman kontrolin ang mundo ng laro mismo. Ang kanilang papel ay tumugon ng naangkop sa loob ng mga panuntunan. Sila ay mga administrator, wala nang iba pa. Sa laro, ang 7 araw na slime siege ay hindi mahaba o maikli nang hindi namamalaya ng sinuman. Ang lugar ay hindi na isang beginner village at natural na naging isang larangan ng digmaan. Habang mas maraming high-level na manlalaro ang sumasali sa laban, unti-unting papalapit sa katapusan ang labanan.
Sa 10 minuto na lang ang natitira sa countdown, kakaiba ang ikinilos ng mga slime. Walang malakihang pagsalakay. Maraming manlalaro ang nagsimulang mag-isip na sumuko na ang mga slime. Tutal, imposibleng malusutan ang mga depensa sa loob ng 10 minuto. Ngunit sa sandaling opisyal na pumasok ang timer sa huling 10 minuto nito, ang buong kalangitan ay biglang naging kulay dugo. Sa itaas ng larangan ng digmaan, mahinahong nagsalita si Yeon. Magsimula na tayo. Nang marinig ang utos, ang Slime Queen sa ilalim niya ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan patungo sa beginner village. Ang mga unang manlalaro na nag-react ay sumigaw sa lahat na manatiling kalmado, iginigiit na kung makakatagal lang sila ng 10 minuto pa, kanila na ang tagumpay. Ang hindi nila napagtanto ay ang mga mutated na slime na kanilang hinarap dati ay walang-wala kumpara sa nakatayo sa harap nila ngayon. Sa loob ng hindi mabilang na taon, walang awang pinaslang ng mga tao ang mga inosenteng slime, at sa wakas ay nagpasya ang kanilang pinuno na sapat na ang kanyang nakita. Pinili ng makapangyarihang pinuno na personal na pumasok sa larangan ng digmaan upang maghiganti para sa kanyang mga nasasakupan. Kasabay nito, lahat ng manlalaro ay nakatanggap ng system alert na nag-aanunsyo ng paglitaw ng Slime Queen. Sa sandaling makita nila ito, kumalat ang takot habang paulit-ulit na umatras ang mga manlalaro. Ang kanilang pinaghirapang kumpiyansa ay nawasak. Ang matatayog na pader ng lungsod ay biglang naging katawa-tawang marupok sa harap ng Slime Queen. Madali niyang malalagpasan ang mga pader at maghagis ng mga kawan ng mas maliliit na slime diretsyo sa nayon. Nang makita ang mga slime na ilang beses na mas malaki kaysa dati, maraming manlalaro ang tumalikod at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ilang manlalaro ang nanatili sa kanilang kinatatayuan. Isa sa kanila ay sumigaw sa lahat na panatilihin ang pormasyon at tumigil sa pagtakbo, iginigiit na laro lang ito at dapat may paraan para lumaban. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, bumaba ang malaking kamay ng Slime Queen sa kanyang ulo. Sa sumunod na sandali, nilamon siya ng buo ng malagkit na slime. Agad-agad, isang malakas na spell ang tumama sa balikat ng Slime Queen. Isang lalaking may pulang buhok ang sumigaw sa lahat na makinig. Kung makakatagal lang sila sa huling ilang minuto, hindi na kailangang patayin ang halimaw. Ang kailangan lang nilang gawin ay makuha ang atensyon nito at pigilan itong makarating sa plaza ng nayon para manalo. Dahil sa mga high-level na manlalaro na humahawak sa linya, sa wakas ay tumigil sa pagtakbo ang iba. Ang mga tumakas ay bumalik at sumugod patungo sa plaza. Sumigaw sila ng buong lakas, nanunumpa na itataya ang dangal ng buong server. Matapos ang ilang minuto pang matinding labanan, sa kabila ng maraming nasawi, sa wakas ay napigilan ang mga slime sa labas ng plaza. 10 segundo ang natitira. Naglunsad ang Slime Queen ng panibagong bugso ng pag-atake. 9 na segundo ang natitira. Itinaas niya ang kanyang tingin sa plaza na tila may napansin. 8 segundo ang natitira. Matapos ang isang maikling paghinto, nagpakawala siya ng isang matinding pagsalakay sa mga manlalaro sa ibaba ng mga pader. 7 segundo ang natitira. Sa wakas ay humakbang pasulong ang lalaking may pulang buhok, sumisigaw para makuha ang atensyon nito. 6 na segundo ang natitira. Matapos siyang matagumpay na galitin, sinimulan niyang i-charge ang kanyang ultimate skill. 5 segundo ang natitira. Nang ganap nang nakacharge ang kanyang atake, hinugot niya ang kanyang talim at sumugod patungo sa Slime Queen. 4 na segundo ang natitira, isang energy barrier ang lumitaw sa paligid niya na nagpatalsik sa kanya. 3 segundo ang natitira. Nakalutang sa ere, humalakhak ang lalaki at sumigaw na sa wakas ay kanila na ang tagumpay. 2 segundo ang natitira. Biglang itinigil ng Slime Queen ang lahat ng paggalaw, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang plaza. 1 segundo ang natitira. Bumagsak ang lalaking may pulang buhok sa tabi ng kristal ng plaza, napasubsob sa mga hagdan habang naghahabol ng hininga. Habang hinihintay ng lalaking may pulang buhok na lumipas ang huling segundo, tiyak na abot kamay na ang tagumpay. Isang matinis na tunog ng pagkabiyak ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at lumiit ang kanyang balintataw. Ang kulay ube at gintong Guardian Crystal ay nababasag sa ilalim ng talim ni Yeon Jae-young. Mga piraso ng maningning na liwanag ang kumalat sa hood ni Yeon. Ang alikabok ng kristal ay dumapo sa kanyang guwantes na may bahid ng dugo na parabang abong isinasaboy sa isang pagtataksil sa sangkatauhan. Ang mga labi ng kristal ay umulan sa buhok ng lalaking may pulang buhok na parang mga makamandag na bulaklak na namumukadkad sa dugo. Ang kanyang isip ay naglalaro sa pagitan ng pagkabigla at kawalan. Sa sumunod na sandali, isang system message ang sapilitang lumitaw sa interface ng bawat manlalaro. Galit ng slime. Nabigo ang quest. Ang beginner village ay tuluyan ng masisira. Habang pinapanood ang lalaking tulala sa di makapaniwalang tingin, mahinahong nagsalita si Yeon Jae-young. Nadulas lang ang kamay ko. Dahil sa galit, hindi makapagsalita ang lalaking may pulang buhok at pumuti ang kanyang mga mata. Hindi siya binigyan ni Yeon ng pagkakataong sumagot. Kumislap ang kanyang talim, tinapos ang player na critical na ang Yi. Sumugod ang ibang mga manlalaro sa sandaling lumitaw ang alerto ng system. Ngunit nang makita ang eksena sa plaza, natigilan sila. Inakala nilang isang halimaw ang sumabotahe sa kristal, para lang malaman ngayon na gawa pala ito ng isang manlalaro.
Nang maunawaan nila, walang pag-aalinlangang hinugot ang mga sandata, habang sumusugod sila diretsyo kay Yeon Jae-young. Kaharap silang lahat, hindi tumakbo si Yeon Jae-young, ngumiti lang siya. Sa sumunod na segundo, habang lumitaw sa bawat interface ang abisong Beginner Village destroyed. Ang Slime Queen sa labas ng mga pader ay biglang sumabog sa hindi mabilang na mga piraso. Nang tumama ang mga piraso sa lupa, mabilis itong kumalat sa bawat siwang at bitak. Pagkatapos, muli silang nagtipon at umangat pabalik sa hangin. May ilang manlalarong sumigaw sa alarma, huwag mong sabihing naglalabas yan ng mga slime. Sumagot naman ang isa pang manlalaro, sinasabihan siyang huwag maging katawa-tawa. Hindi posibleng lumitaw ang mga halimaw sa loob ng isang village. Bago pa siya makatapos, ang likidong masa ay nagsimulangang magluwal ng mga slime, bawat isa ay daan-daang beses na mas malaki kaysa dati. Sa sandaling yon, isang world announcement ang umalinggaw sa buong server. Matagal nang binaliwala sa kontinente ng Arcadia. Ang lahi ng mga slime ay bumangon laban sa mga taong umaapi sa kanila at nagwagi, matagumpay na naitaboy ang sangkatauhan. Mula sa araw na ito, sila ay unlad sa mga lupain ng tao kasama ang kanilang pinuno. Ang Beginner Village ay opisyal ng ginawang teritoryo ng mga slime. Habang nanonood mula sa isang malayong burol, hindi napigilan ni Yeon Jae-young na magsabi, ang galing niyan. Di nagtagal, bawat natitirang manlalaro sa village ay nakatanggap ng babala. Pumasok sila sa level 80 na hunting zone. Bago pa man maunawaan ng sinuman kung ano ang ibig sabihin yon, isa-isang pinalibutan sila ng mga slime mula sa lahat ng direksyon. Sa pilitang pinalayas ang mga manlalaro mula sa village. Kinabukasan, naging laman ng mga pangunahing balita sa media ang insidente. Walang sinuman ang nag-akalang papayagan ng isang laro ang kalayaan sa ganoong kalubhang antas. Bumangon si Yeon Jae-young at naghilamos, pagkatapos ay nagsimulang mag-scroll sa mga comment section sa iba't ibang forum. Nagkakagulo na ang internet, ang pag-login at pag-spawn ng direkta sa loob ng pugad ng level 80 na halimaw ay isang bagay na hindi matatanggap ng sinumang manlalaro. Dahil dito, mabilis na nabaling ang galit ng publiko sa mga developer. Gayunpaman, di nagtagal, itinuro ng ilang user na maaaring may kaugnayan ang insidente kay Yeon Jae-young dahil may ilang mabilis na nakatakas na manlalaro ang di umano'y nakakita sa kanya sa lugar pagkatapos masira ang kristal. Inisip ni Yeon Jae-young kung dapat ba siyang manahimik muna pansamantala. Sa kabilang banda, kumikilos lang naman siya ayon sa laro. Mula sa paggising sa hidden class na Wanderer of a Chaotic Age, sa pagtali sa kilalang-kilalang demonyong hari na si Satan bilang kanyang familiar, at maging sa pakikipagtagpo sa isang misteryosong lalaki na nakakausap siya sa pamamagitan ng mga system window. Pakiramdam niya, bahagi ang lahat ng ito ng isang mas malaking sikretong nagkukubli sa ilalim. Dahil hindi niya maintindihan, nagpasya siyang itigil ang sobrang pag-isip at hayaan na lang ito. Kung kasalanan niya talaga ito, matagal na sanang naban ng kumpanya ang account niya. Pagkatapos ng ilang araw na walang tigil na paglalaro, pinili ni Yeon Jae-young na bumalik sa totoong mundo, linawin ang isip, at asikasuhin ang kanyang pagpapatala sa paaralan. Pagkapasok niya sa silid-aralan at pag-upo, napansin niya ang katabi niyang nanonood ng isang game video. Nang tignan niyang mabuti, napagtanto niyang ang karakter sa screen ay walang iba kundi ang sa kanya. Lumampas na sa 2 milyon ang bilang ng mga nanood. Hindi niya inaasahan na may re-record ang kanyang kaguluhan sa laro, lalo na ang maging viral. Napansin na lumalapit si Yeon Jae-young, ngumiti ang lalaki at tinanong kung gusto niyang manood. Bago pa makasagot si Yeon Jae-young, nagpakilala ang lalaki bilang si Lingon Kun, sinabing gusto niya itong makilala. Sandaling natigilan si Yeon Jae-young bago mabilis na sumagot gamit ang sarili niyang alias, Lingon Law. Pagkatapos ay sinabi niyang nanonood siya ng mga video ng isang larong tinatawag na Arcadia, namamangha sa kung gaano kabaliw ang antas ng kalayaan nito na kaya talagang gawing dungsyon ng mga slime ang isang newbie village. Bigla, iniba niya ang usapan at tinanong kung kilala ni Yeon Jae-young ang newbie butcher. Nang marinig iyon, kinabahan si Yeon Jae-young habang iniisip kung alam ba ng lalaking ito ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kasagsagan ng tensyon, kaswal siyang tinapik sa balikat ng isa pang estudyante, malinaw na ipinapalagay na hindi lang alam ni Yeon Jae-young ang mga detalye. Pagkatapos ay masigla niyang ipinaliwanag ang lahat ng nangyayari sa loob ng laro. Nang mapagtanto na nagyayabang lang ng kaalaman ang lalaki, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yeon Jae-young. Naglabas pa ang estudyante ng footage ng mga naunang pagpatay sa mga newbie, iginigiit na ang tinatawag na newbie butcher ang tunay na may sala sa pagkabigo ng slime siege. Naisip ni Yeon Jae-young sa sarili na nakakagulat na matalino ang lalaki, at kailangan niyang maging mas maingat mula ngayon. Ano man ang mangyari, hindi maaaring mabunyag ang kanyang pagkatao bilang ang butcher. Nang makitang nanatiling tahimik si Yeon Jae-young, inakala ni Lingon Kun na sobra na siyang nagsasalita. Di nagtagal, dumating ang iba pa sa klase at pumasok ang propesor sa silid. Nagpakilala siya bilang si Kim Tae-hoon, isang propesor mula sa Department of Computer Engineering. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pagkuha ng kanilang oras, at sinabing malamang lahat ay nakakita na ng maraming balitang may kinalaman sa virtual reality sa media kamakailan. Nang banggitin ng propesor ang pangalan ng Arcadia,
naging seryoso ang ekspresyon ni Yeon Jae-young. Nagpatuloy ang propesor, sinasabing sinumang nakaranas mismo ng mundo ng larong iyon ay maiintindihan na hindi na kayang makasabay ng tradisyonal na computer engineering lamang sa takbo ng panahon. Dahil dito, nagpasya ang universidad na simula ngayong taon, ang Department of Computer Engineering ay opisyal ng papangalan ng Department of Virtual Reality Engineering. Pagkatapos ng klase sa umaga, pumunta si Yeon Jae-young sa cafeteria kasama si Lee Won-kun. Tumawa si Lee Won-kun, sinasabing nakakabaliw na kararating lang nila at napalitan na agad ang pangalan ng kanilang major. Patunay na nagsisimula ng maimpluwensyahan ng Arcadia ang totoong mundo. Sa kanyang kilos pa lang, halata ng isa siyang die-hard fan ng Arcadia. Nang tanungin niya kung naglalaro ba si Yeon Jae-young ng laro, nanatili si Yeon Jae-young sa patakaran ng pananatiling hindi napapansin at sinabing hindi niya kayang bumili ng GamePod, kaya hindi pa niya ito nasubukan. Para matigil ang mga tanong, kaswal na tinanong ni Yeon Jae-young kung naglalaro ba mismo si Lee Won-kun. Nang mabanggit ang Arcadia, tila nagkaroon ng walang katapusang enerhiya si Lee Won-kun, buong pagmamalaking sinabi na medyo mataas na ang kanyang level sa laro at madali niyang kayang buhatin si Yeon Jae-young kung magsisimula itong maglaro. Tutal, dahil nawala na ang newbie village, naging random na ang lahat ng spawn point, kaya mas nahirapan ang mga baguhan na magsimula. Ang eksena ay lumipat sa headquarters sa loob ng opisina ng executive director, si Lee Mi-yeon. Habang tinitingnan ang ulat tungkol sa nasirang newbie village, hindi niya maiwasang isipin na napakarami ng trabahong kakaharapin. Inasahan na niya na ang sobrang kalayaan ng Arcadia ay hahantong sa mga hindi inaasahang sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahan na isang malawakang kaguluhan ang magmumula sa isang user. Gayunpaman, hindi naman ganap na masama ang resulta dahil binigyan ng insidente ang Arcadia ng di kapanipaniwalang media exposure. Pagka-uwi, sa sandaling mag-log-in si Yeon Jae-young, galit na nagreklamo si Satan tungkol sa paghihintay sa kanya sa kabila ng pagiging isang demonyong hari. Ipinaliwanag ni Yeon Jae-young na ilang gabi siyang nagpuyat sa nakaraang laban at kailangan lang niya ng mas maraming pahinga. Nang marinig iyon, agad na nagsimulang magreklamo si Satan tungkol sa kung gaano karupok ang katawan ng tao, na siyang dahilan kung bakit ayaw niyang gumawa ng kontrata sa mga tao. Bago pa siya makatapos, biglang nakarinig si Yeon Jae-young nang nagmamadaling mga yabag sa likuran niya. Paglingon niya, dumamba ang Slime Queen diretsyo sa kanyang mga braso. Nawalan ng balanse, nadaganan si Yeon Jae-young sa lupa. Ang mas maliliit na slime sa likod niya ay masayang dumagan din. Matapos siyang dilaan ng husto ng mga ito, sa wakas ay nakahinga rin si Yeon Jae-young. Si Satan, na nadaganan din sa ilalim ng mga slime, ay galit na sumigaw sa mga malalambot na nilalang na iyon na umalis sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinapila ng Slime Queen ang kanyang mga nasasakupan ng maayos sa harap ni Yeon Jae-young. Itinaas niya ang kanyang palda at bahagyang yumuko, binigyan siya ng makahulugang ngiti, habang ang ibang mga slime ay nagbaba ng kanilang mga ulo upang ipahayag ang kanilang taos-pusong pasasalamat. Ikinaway ni Yeon Jae-young ang kanyang kamay, sinabing iyon lang ang dapat niyang gawin. Pagkasabi niya noon, lumitaw ang isang system notification na nagsasabing na itaboy niya ang sangkatauhan at nagtatag ng eksklusibong tahanan para sa mga slime, isang gawang alalahanin ng lahi ng slime magpakailanman. Ang kanyang titulo na Friend of Slimes ay na-upgrade sa Slime Savior, at nakatanggap din siya ng gantimpalang kilala bilang Slime Crown. Sa sumunod na sandali, isang maningning na gintong korona ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo, at sa pagkumpleto ng gawain, nakakuha siya ng karagdagang 2,000 puntos ng credibility. Pagkatapos makuha ang mga gantimpala, agad na binuksan ni Yeon Jae-young ang kanyang system panel upang suriin ang mga ito. Ang titulong Slime Savior ay nagbigay ng maliit na dagdag sa kanyang stats. Ngunit ang titulong ito kasama ang Newbie Butcher ay hindi kailanman makikita ng ibang mga manlalaro. Tinanong ni Satan kung oras na para umalis, sinabing sapat na ang pagtingin sa mga walang buhay na nilalang na iyon para masuka siya. Ganoon din ang naramdaman ni Yeon Jae-young. Kaya naghanda siyang pumunta sa susunod na destinasyon kasama si Satan. Inihatid sila ng Slime Queen sa malayo bago tuluyang huminto. Samantala, sa loob ng isang misteryosong espasyo sa isang hindi malamang lugar, isang anghel ang dahan-dahang nagsimulang magising matapos makaramdam ng kakaibang pag-agos ng enerhiya sa mga forum. Kasunod ng pagkasira ng isang newbie village, mabilis na natukoy ng mga manlalaro ang isang alternatibong hub na matatagpuan 0 kilometro sa Hilaga, isang rehiyong kilala bilang Sir Michael's Domain. Ang mga halimaw sa paligid ng lugar na iyon ay medyo mababa ang level at ang mga kagamitan na ibinebenta ng mga gnisi ay nasa tamang presyo. Mabilis na kumalat ang balita sa mga manlalaro, at di nagtagal ay nagsimulang dumagsa ang marami sa lungsod. Gaya ng inaasahan, dumating din doon si Yeon Jae-young. Gayunpaman, sa sandaling makarating siya sa mga tarangkahan ng lungsod, pinigilan siya ng isang gwardiya at tinanong ang kanyang pangalan. Ibinigay ni Yeon Jae-young ang pangalang Dex. Tinanong naman ng gwardiya kung galing ba siya sa direksyon ng Newbie Village. Sumagot si Yeon Jae-young na medyo totoo yon. Idinagdag pa niya na nabalitaan niyang nagwala ng husto ang mga slime doon at maraming tao ang nanggagaling sa direksyong iyon kamakailan.
Nang mapagtanto na nakarating na sa mga Nisu ang insidente, alam niyang kailangan niyang maging mas maingat mula ngayon. Matapos ang maikling pag-uusap sa gwardiya, pinayagan si Yeon Jae-young na pumasok sa lungsod. Gayunpaman, napansin niya agad na mula nang dumating, si Satan ay palingalinga na tila hindi mapakali. Kaya tinanong ni Yeon Jae-young si Little Egg kung anong nangyayari. Sinabi ni Satan na kakaibang pamilyar ang lugar sa kanya, kahit na walang saysay na nakapunta na siya rito dati. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yeon Jae-young at nagtanong kung bakit niya ito palaging tinatawag na Little Egg. Ipinaliwanag ni Yeon Jae-young na masyadong maringal pakinggan ang buong pangalan ni Satan, at ang basta-basta na pagtawag dito ay madaling makakuha ng atensyon mula sa mga nasa paligid nila. Matapos namnamin ang ideyang iyon sandali, tinanong ni Satan kung paano balak gamitin ni Yeon Jae-young ang credibility na nakuha niya dahil siguradong nakatulong ang nakaraang malaking laban para makaipon siya ng marami. Binuksan ni Yeon Jae-young ang kanyang status panel at kinumpirma na ang kanyang credibility ay umakyat na nga sa higit 30,000 puntos. Sa sandaling makita ni Satan ang numero, halos maglaway na siya, sinasabing sayang lang kung iwan ang mga puntos na yon kay Yeon Jae-young at mas mabuti pang ibigay na lang ang lahat sa kanya. Nang marinig iyon, tumugon si Yeon Jae-young nang may buong pagpapasya at tinanggihan ang ideya ng walang pag-aalinlangan. Agad na nabalisa si Satan, nangangatwiran na kung wala ang kanyang tulong, hindi rin magagamit ng maayos ni Yeon Jae-young ang credibility na yon, at mas mabuting ipagpalit na lang ito sa kanya para sa makapangyarihang kagamitan. Kapag suot na ang mga gamit na yon, magiging madali lang ang pagsakop sa buong kontinente, at kahit ibenta pa ang mga ito ay kikita ng sapat na pera si Yeon Jae-young para mamuhay ng marangya sa totoong mundo habang buhay. Pinutol siya ni Yeon Jae-young, sinabing kung kakailanganin niya ng anuman sa hinaharap, natural na ipagpapalit niya ang kanyang credibility para dito. At agad namang lumingon si Satan at sinumpa siyang isang ganap na tanga. Bagamat lubhang nakakatukso ang mga kondisyong inalok ni Little Egg, naniniwala si Yeon Jae-young na ang pag-asa sa kanya para gamitin ang credibility ay malayo sa pinakamahusay na diskarte. Ang tunay na halaga ng kapangyarihang iyon ay malamang na higit pa sa kagamitang basta na lang inilabas ni Little Egg. Hanggat hindi niya lubos na nauunawaan kung ano talaga ang kinakatawan ng credibility, alam niyang kailangan niyang manatiling maingat. Higit sa lahat, ang pagiging hindi magagapi ng masyadong maaga ay mag-aalis ng lahat ng saya sa laro. Hindi nagtagal, pumasok si Yeon Jae-young sa lungsod at natagpuan ang isang commercial district na puno na ng mga tao. Kasama si Little Egg, nagpasya siyang maglibot muna sa bayan, umaasang makatagpo ng isang taong sulit kausapin. Matapos maglakad ng ilang sandali, napansin niya ang dalawang nis na magkatabing nakaupo, tahimik na pinag-uusapan ang isang bagay. Nagreklamo ang isa sa kanila na naglabas kamakailan ang Lord ng mga bagong kwota sa produksyon ng iron ore. Tinawag itong isang ganap na sakuna dahil ilang araw na silang walang tigil sa pagtatrabaho. Napabuntong hininga ang kalbong nisi at idinagdag na kung hindi nila maabot ang kwota, halos garantisado ang parusa. Sa sandaling marinig niya ang salitang Lord, isang mabagal na nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yeon Jae-young habang biglang naging interesante ang mga bagay. Sinulyapan ni Satan ang kanyang ekspresyon at tahimik na nag-isip kung anong baluktot na plano ang binabalak ngayon ng taong ito. Pagkatapos ay humakbang si Yeon Jae-young, pinutol ang usapan ng dalawang nisi, at mahinahong sinabi na baka matulungan niya silang lutasin ang problemang pinag-uusapan nila. Agad na nagliwanag ang mukha ng dalawang nisi sa sinabi ni Yeon Jae-young at sabik na nagtanong kung seryoso siya. Ilang sandali lang, tinanggap ni Yeon Jae-young ang isang quest mula sa kanila na tinatawag na Miner's Troubles, na nangangailangan sa kanya na mangolekta ng 20 piraso ng iron ore na may karagdagang gantimpala para sa anumang sobra. Matapos basahin ang mga detalye ng quest, pinayuhan siya ni Satan na iwanan ang ganoong kababang uring trabaho. Tinawag niya itong isang paulit-ulit na gawain na para lamang sa mga walang kwenta. Ngunit sinabihan siya ni Yeon Jae-young na tingnan na lang mabuti ang paligid. Lumingon si Satan sa abalang pamilihan sa likuran niya kung saan malakas na nag-aanunsyo ng kanilang mga paninda ang mga panday. Humalakhak siya at sinabing sila'y mga ordinaryong panday lamang, hindi karapat-dapat pansinin. Mahinahong itinuro ni Yeon Jae-young na karamihan sa kanila ay mga manlalaro pala habang ang mga tunay na nis na panday ay nakakagulat na bihira. Sa napakalaking pagdagsa ng mga manlalaro sa lungsod, tumaas ng husto ang demand para sa mga materyales sa pagpapanday. Ngunit halos walang gustong gawin ang nakakainip na gawain ng pagmimina ng iron ore, na naging sanhi ng pagtaas ng demand habang nananatiling pareho ang supply. Kumulot ang noo ni Satan at nagtanong kung ano ang pinagbago niyon, sinabing ang iron ore ay iron ore pa rin naman. Hindi siya sinagot agad ni Yeon Jae-young. Sa halip, sinabi niya kay Satan na mauunawaan din niya ito sa lalong madaling panahon at sa ngayon, dapat silang mag-focus sa paggawa ng kaunting madaling pera. Ang eksena ay lumipat naman sa mansyon ni Sir Michael. Bilang Lord ng teritoryo, nakaupo si Michael sa kanyang mesa, balisang sinusuri ang isang tumpok ng mga ulat. Isang buwan lang ang nakalipas, ang iron ore ay nabebenta sa halagang 1 copper coins bawat isa,
ngunit ang presyo ay umakyat na sa 15 na nagbabantang ubusin ang kita ng mga panday. Kung magpapatuloy ang ganitong takbo, malapit nang mapuno ang merkado ng mga mababang kalidad na kagamitan na gawa ng mga baguhan. Sa katagalan, babagsak ang pangkalahatang kalidad ng produksyon ng teritoryo. Alam na alam ni Mikhail na papalapit na ang isang malubhang krisis. Kasabay nito, sa loob ng isang kuweba ng minahan sa isang bulubunduking rehiyon, tahimik na nakatayo si Yeon Jae-young. Matapos isama si Satan, sinabihan niya itong gawin ang eksaktong napag-usapan nila kanina. Naguguluhang nagtanong si Satan kung seryoso ba si Yeon Jae-young. Iniisip kung sulit ba talagang gastusin ang napakahalagang credibility sa isang bagay na tila walang katuturan. Sinabihan siya ni Yeon Jae-young na tumigil na sa pagsasalita at magsimula na. Walang ibang pagpipilian, sumunod si Satan, unti-unting nag-ipon ng mahika sa kanyang palad. Isang system notification ang lumitaw na nagsasabing 8,000 puntos ng credibility ang nagamit kapalit ng isang piraso ng kagamitan na nakuha mula kay Satan. Ang item ay tinatawag na base delver, na may kakayahang magpabilis ng husto sa pagmimina at nag-aalok ng pagkakataong makatuklas ng mga high-grade na materyales. Tiningnan ni Yeon Jae-young ang kagamitan at mumisi ng pailalim. Mula sa sandaling ito, oras na para yumaman. Bumalik ang eksena sa pamilihan sa loob ng teritoryo ng Mihal. Isang manlalaro ang nakatayo sa gitna ng kalsada, malakas na nag-aanunsyo na bumibili siya ng 20 iron ore na kailangan para sa isang quest na may kaugnayan sa minero sa murang halaga. Isang babaeng may berdeng buhok sa malapit ang lumapit at nagtanong kung ginagawa ba niya ang paulit-ulit at hindi kagandahang quest ng minero. Kaswal niyang sinabi na ang gawain ay halos walang maibibigay kundi bahagyang pagtaas ng reputasyon sa mga minero at ang pag-abot ng iron ore ay hindi gaanong kumikita kumpara sa direktang pagbebenta nito. Pagkarinig nito, agad na nagpasya ang manlalaro na iwanan ang quest. Hindi kalayuan, narinig ng mga panday na sina Aiden at Kasim ang buong usapan at pabulong na sinabi ni Aiden na puro lang problema ang mga adventurer na ito, sinasayang ang mahalagang bakal sa mga basurang mababa ang kalidad. Tumango si Kasim bilang pagsang-ayon, nagrereklamo na walang nakakaalam kung saan biglang nanggaling ang napakaraming tao. Sa bawat taong walang pangalan na nangangarap maging isang dalubhasang manggagawa. Napabuntong hininga siya at idinagdag na kailangan ng makialam ng Lord sa kalaunan o kung hindi ay babagsak ang teritoryo. Ang istrukturang pang-ekonomiya ng Arcadia ay hindi gaanong naiba sa totoong mundo, umiikot sa produksyon at pagkonsumo, supply at demand sa buong kontinente. Bawat rehiyon ay gumagawa ng iba't ibang espesyal na yaman, at ang mga kalakal na hinihingi ng merkado ay patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon at sitwasyon. Sa ilalim ng kasalukuyang kondisyon ng ekonomiya, ang iron ore ang naging pinakahinahanap na yaman ng walang duda dahil ang matagalang kakulangan ay tahimik na nagpataas ng presyo nito mula 1 copper coins patungong 17. Dahil dito, ang mga tindahan na umaasa sa pagtunaw ng iron ore para gumawa ng kagamitan ay halos hindi na kumikita at ang ilan ay nalulugi na. Sunod-sunod na nagsimulang magreklamo ang mga manlalaro tungkol sa kakulangan ng iron ore dahil sa napakaraming manlalaro na may blacksmith class na nagpapahirap sa pagbili nito. Dahan-dahang kumalat ang kawalang kasiyahan sa mga manlalaro, at marami ang nagsimulang pagsisihan ang kanilang desisyon na maging panday. Siyempre, may ilang nagtanong kung bakit hindi na lang sila mismo ang magmina ng ore. Sa pagkarinig ng tanong na yon, karamihan sa mga manlalaro ay nagpalitan lang ng makahulugang ngiti. Tutal, ang isang biyahe papunta at pabalik sa pagitan ng mga minahan at ng lungsod ay inaabot ng higit sa 2 oras. Bukod pa riyan, hindi madali ang pagmimina mismo at hindi garantisado ang tagumpay. Sa huli, mas mahusay na hayaan ng iba na magmina habang nakatuon sa pagkukumpuni ng kagamitan at pagpapahusay ng kasanayan. Ngunit wala sa mga problemang ito ang may halaga sa kanya. Habang walang tigil ang pag-ikot ng makina sa kanyang kamay. Bumaha ng mga notification sa system panel na nagpapakita ng sunod-sunod na pagkakuha ng iron ore kasama ang ilang mga bihirang mineral na nakahalo. Habang mabilis na tumataas ang kanyang antas sa pagmimina, tumaas din ng husto ang bilis ng pagkuha, rate ng tagumpay, at sansa na makatuklas ng bihirang materyales. Matapos magtrabaho ng ilang sandali, huminto siya para magpahinga at tiningnan ang kanyang inventaryo. Ang iron ore pa lang ay lumampas na sa 1,000 unit, kaya sulit na sulit ang ginastos na 8,000 credibility points. Habang siya ay nagpapahinga, lumapit si Satan. Prangka niyang sinabi na hindi na sapat ang isang drill at pagkatapos mag-isip, natukoy niya ang isang napakalakas na piraso ng kagamitan. Dahil doon, muling kumuha si Satan ng isang divine artifact mula sa kawalan at basta na lang inihagis sa harap niya. Muli siyang tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Lubos na nalalaman na ang tunay na layunin ni Satan ay laging pareho, ang ipagpalit ang mga item na ito para sa credibility na nasa kanya. Higit sa lahat, ang pag-asa sa mga divine artifact na tulad nito ay may tuturing na pandaraya. At kapag umabot na sa puntong iyon, mawawalan na ng kabuluhan ang laro mismo. Tanging malalim at walang salitang pagkainis ang naisagot ni Satan. Pagkatapos ay tinanong niya si Satan kung ano ang ginagawa nito kanina.
Sumagot si Satan na may pailalim ng ngiti, sinasabing baka may natuklasan siyang isang bagay na hindi ka panipaniwala, ngunit kailangan niyang kumpirmahin muna ito bago magbunyag ng anuman. Matapos sulyapan ang kanyang inventaryo, sinabi ni Satan na ang pinagsama-samang ore sa buong teritoryo ay malamang hindi papantay sa dala niya. Ipinaliwanag niya na plano niyang magmina ng parehong dami araw-araw at ibenta sa bayan. At dahil maraming natapos na quest ng minero, tumaas ng husto ang kanyang reputasyon sa mga minero. Sa ilalim ng mga kondisyong iyon, imposibleng hindi makuha ang atensyon ng Lord. Samantala, sa loob ng meeting hall ng Lord's Estate, ang mesa ay puno ng mga sulat na humihingi ng agarang paghahatid. Kung hindi agad malulutas ang kakulangan sa bakal, malamang na magkakampihan ang mga mangangalakal at lalaban, at bawat sulat ay nagpapalala sa sakit ng ulo ni Sir Mile. Nagsalita ang isa sa kanyang mga ministro, sinasabing ang ugat ng problema ay ang napakaraming manlalaro na kamakailan lang ay lumipat sa blacksmith class. Dahil karamihan sa kanila ay mga baguhan, ang mga kagamitang ginawa nila ay mababa ang kalidad. At higit sa lahat, habang pumapaimbulog ang bilang ng mga blacksmith, hindi naman nagbago ang bilang ng mga minero. Tutal, sadyang ayaw ng mga manlalaro na gawin ang ganoong klaseng trabaho na walang dignidad. Agad na napagtanto ni Mihel na ang ugat ng problema ay nasa mga manlalaro mula sa labas. At nang sinubukan niyang gawing mandatoryong tungkulin ang pagmimina para sa lahat o unahin ang pagbebenta ng bakal sa mga master craftsman, agad na sinabi ng hukom sa tabi niya na ang mga naturang hakbang ay hindi pinahihintulutan sa ilalim ng kasalukuyang batas. Habang napapakamot na lang siya sa ulo sa pagkabigo at halos masiraan na ng loob, biglang may isang sundalong pumasok sa bulwagan at nagulat ng isang mahalagang bagay. Walang ideya si Mayhul kung anong nangyayari, ngunit paglabas niya, nakita niya ang isang maliit na bundok ng bakal na nakatambak sa plaza. Bago pa niya maproseso ang pagkabigla, nabili lahat ng tambak sa harap mismo ng lahat. Matapos maibenta ang lahat ng ore, pumasok siya sa isang makitid na eskinita sa malapit. Sa pagkakataong ito, kumita siya ng kabuang 5 gold coins at 12 silver coins na na-convert sa pera sa totoong mundo. Ang kabuuan ay umabot sa mahigit 5,100,000. Tumagal ng 3 buong araw ang pagmimina, ibig sabihin kumikita siya ng humigit kumulang 170,000 bawat araw. Sobra-sobra na yon para pambayad sa kanyang GamePod installments, renta, at tuition, pero kulang pa rin ito sa nasa isip niya. Mukhang kailangan niya talagang gamitin ang paraang iyon. Habang iniisip niya ito, may tumawag sa kanya mula sa likuran at nagtanong kung siya ba ang nagmina ng lahat ng ore na yon. Tumingala siya at nakita na walang iba kundi si Sir Mihal mismo. Kasabay nito, lumitaw ang isang system notification na nagsasabing nagka-interes sa kanya si Sir Mihal at tumaas ang kanilang affinity. Bahagya lang siyang umiti, iniisip sa sarili na sa wakas ay kumagat na ang pain. Matapos alisin ang kanyang ngiti, tinanong ni Yun Jae-yaong kung ano ang kailangan niya sa kanya. Una siyang nagpakilala na ang pangalan niya ay Miho at siya ang lord ng teritoryong ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung papayag si Yun Jae-yaong na makipagsaa at makipag-usap kung may oras siya. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw sa harap ni Yun Jae-yaong ang isang prompt na nagtatanong kung tatanggapin ba ang imbitasyon. Pinili niyang tanggapin at agad siyang dinala sa kanyang estate. Si Mihal mismo ang naghanda ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Habang umiinom sila, tinanong niya kung gaano katagal bago niya naipon ang ganoon karaming ore. Sumagot ng tapat si Yun Jae-yaong, sinabing tumagal ito ng mga 3 araw. Nang marinig iyon, hinampas ni Mihal ang mesa at tinanong siya nang hindi makapaniwala kung paanong naging posible na makamina ng ganoon karami sa loob lang ng 3 araw. Ngunit pagkatapos ng ilang sandaling pag-isip, naisip niya na baka may mga espesyal na kakayahan ang mga manlalaro. Tinanong niya kung kaya rin bang makamina ng iba ng parehong dami tulad ng ginawa ni Yun Jae-yaong. Sumagot si Yun Jae-yaong na malamang imposible yon. Para bang inaasahan na niya ang sagot na yon, bumuntong hininga si Mihul at humingi ng tulong kay Yun Jae-yaong upang malutas ang kasalukuyang krisis. Ipinapaliwanag na ang dumaraming bilang ng mga adventurer na nagtitipon dito ay nagsisimula ng guluhin ang ekonomiya ng teritoryo. Habang nagsasalita siya, may lumitaw na notification na hudyat ng paglabas ng isang special quest. Binuksan ito ni Yun Jae-yaong at nakita ang isang misyon na may titulong Lord Trouble na nangangailangan na umabot sa 100,000 units ang araw-araw na produksyon ng bakal. Ang kasalukuyang araw-araw na produksyon ay mahigit 30,000 lang, eksakto ang uri ng gawain na hinihintay niya. Matapos pakinggan ang kanyang buong paliwanag, binuod ito ni Yun Jae-yaong para sa kanya. Sa madaling salita, gusto niyang aktibong pumunta ang mga manlalaro sa mga minahan at magsimulang magmina. Pagkatapos ay tiniyak niya sa kanya na hahanap siya ng paraan para malutas ang problema. Agad na kinumpirma at tinanggap ng system ang quest para sa kanya. Nang gabing iyon, pagkatapos mag-log out sa laro at lumabas sa pod, umupo si Yun Jae-yaong sa harap ng kanyang computer. Mula sa pananaw ng totoong mundo, madali lang talagang tugunan ang hiling ng Lord. Ang problema ay laro pa rin ang Arcadia. Ang walang isip at kumikitang trabaho na walang kasamang saya ay isang bagay na hindi kusang gagawin ng mga manlalaro.
Gayunpaman, may plano na si Yeon Jae-young. Ang unang hakbang ay ang tuluyang baguhin kung paano tinitingnan ng mga manlalaro ang sitwasyon. Matapos magtrabaho sa kanyang computer ng ilang sandali, gumawa siya ng bagong channel na tinawag na Breaker Daily. Ang eksena ay lumipat sa isang paaralan kinabukasan. Isang lalaki ang lumapit at nagtanong sa kanyang kaibigan na si Heng Zuo kung pwede silang maglaro ng arkadya mamaya. Tumingala si Zuo Fengzuo na may malungkot na ekspresyon at sinabing wala na siyang balak na laruin pa ang larong iyon. Nang tanungin kung bakit, nagreklamo si Zuo Fengzuo na sa sandaling pumasok siya sa laro bilang isang newbie, agad siyang napatay ng isang kakaibang newbie butcher. Nang mag-login ulit si Hanjua sa laro kinabukasan, natuklasan niyang hindi maipaliwanag na mas lumakas ang mga slime. Matapos muling kumonekta, ang buong beginner village ay naging isang level 80 hunting zone at napatay siya ng higit sa 100 beses sa pagsubok lang na makatakas. Nang marinig ito, agad na lumapit ang lalaki para aliwin siya, sinasabing kahit papaano ay ligtas siyang nakarating sa teritoryo ng Miles at nagawa pang palitan ang kanyang class sa merchant. Unti-unting gaganda ang mga bagay. Bago pa siya matapos, pinutol siya ni Hanjua, sinabing ito mismo ang dahilan kung bakit siya sobrang bigo. Walang gaanong pagpipili ang class sa teritoryo ng Miles. Kaya wala siyang pagpipilian kundi maging isang merchant, para lang matuto ng grupo ng mga kakaibang non-combat skill na naging dahilan para hindi siya makapag-hunt. Hindi na alam ng lalaki kung paano pa siya aliwin. Dahil tila lahat ng kamalasan sa laro kamakailan ay sa kanya lahat napunta. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang isang post na nakita niya kaninang umaga. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang forum. Sinabi niya kay Heng Zuo na ang larong ito ay may iba pang paraan para laruin bukod sa pag-grind lang ng mga monster at pag-level up. Habang nagsasalita, pinindot niya ang isang video na pinost ni Yeon Jae-young na may titulong Kikita Ka Rin sa Arcadia. Nagbukas ang video sa loob ng isang lagusan ng minahan at narinig ang boses ni Yeon Jae-young habang kaswal niyang binabati ang mga manonood. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang lokasyon bilang mining cave ng Bien Mountain. Ipinapaliwanag na ang paksa ngayon ay kung paano kumita ng pera sa pamamagitan ng pagmimina ng iron ore. Habang pinapanood ito, bumulong si Choi Hyun-tak sa pagkalito na ang pagmimina ay isa lamang nakakapagod at walang gantimpalang trabaho, at mas madali pang bumili na lang ng mga materyales sa market. Sa sumunod na sandali, naglabas si Yeon Jae-young ng isang supot ng barya sa screen, ipinapakita ang kinita niya sa loob lamang ng isang linggo. Gulat na gulat, napasigaw si Choi Hyun-tak kung paanong nagkaroon ng ganoon karaming pera. Mukhang daan-daang libo man lang. Nagpatuloy ang video kung saan ipinaliwanag ni Yeon Jae-young na sa kanyang kasalukuyang efficiency, nakakapagmina siya ng humigit kumulang 20 iron ore kada oras. Nakatumbas ng halos 400 copper coins batay sa kasalukuyang presyo sa market. Kaya kung gustong kumita ng mas malaki, ang unang prioridad ay i-level up ang mining proficiency. Ang paggawa nito ay malaking nagpapataas sa bilis ng pagmimina at success rates, habang pinapalaki rin ang pagkakataong makakuha ng mga rare ore. Halimbawa, ang kanyang mining level ay umabot na sa level 1, na ginagarantiyahan ang kahit isang magic crystal o diamond tire or araw-araw. Napatulala na lang si Choi Hyun-tak sa harap ng screen. Sa wakas ay napagtanto niya na binaliwala ng mga tao ang pagmimina bilang isang basurang trabaho dahil lang walang sinuman ang nag-abala na i-level up ng maayos ang skill. Sunod, sinadyang i-edit ni Yeon ang aktwal na footage ng pagmimina, kaswal na sinasabing hindi sulit ipakita ang nakakabagot at paulit-ulit na trabaho. Tumalon agad ang video sa eksena pagkatapos niyang makipagkalakalan sa mga minor nisi, kung saan ipinaliwanag ni Yeon Jae-young na ang mga paraan para makipagnegosasyon sa mga nisi at magpataas ng affinity ay tatalakayin sa mga susunod na video. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kinita niya sa araw na iyon, isa buong gold coin kasama ang 82 silver coins. Sa pagkakita sa ganoong karaming pera, halos nagliwanag ang mga mata ni Choi Hyun-tak. Halos hindi na siya makapaghintay na matapos ang klase para makapag-login at magsimulang magmina. Samantala, kumalat na parang kidlat sa mga forum ang channel na ginawa ni Yeon Jae-young. Sa katotohanan, karamihan sa nilalaman ng video ay maingat na pinili. Ang pag-abot sa ganoong antas ng efficiency ay nangangailangan ng isang cheat tier artifact tulad ng sa kanya. Gayunpaman, mahusay niyang pinutol ang lahat ng kritikal na hakbang sa pagmimina na magpapakita sana ng tunay na hirap nito. Ang nakita ng mga manonood ay pinalabas na para bang kahit sino ay pwedeng kumita ng pera ng madali. Sa huli, pinukaw ng video ang kuryosidad ng hindi mabilang na manlalaro, at nakahikayat pa ng maraming tagalabas na wala namang planong maglaro. Hindi nagtagal, ang mga minor niya sa buong laro ay napalibutan na habang nagmamadali ang mga manlalaro na bumili ng gamit sa pagmimina at dumiretso sa mga bundok. Nang mabalitaan ni Sir Michael ang nangyari, sa wakas ay sumilay ang isang matagal nang hinihintay na ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya kailanman inakala na ang mga adventurer na dating tumatangging magmina kahit anong pilit ay gagawin na ito ngayon ng kusa. At hindi lang mga blacksmith. Sumali ang mga manlalaro mula sa halos lahat ng propesyon na nag-udyok sa kanya na tanungin si Yeon Jae-young kung anong paraan ang ginamit niya.
Kalmadong sumagot si Yoon Jae-young na hindi naman ito ganoon ka-espesyal. Pinasigla niya lang ang pinakapangunahing pagnanasa ng sangkatauhan. Tinanong ni Mikhail kung ano raw ang pangunahing pagnanasang iyon. Diretsong sumagot si Yoon Jae-young, pera. Kapag ang pagmimina ay ipinakita bilang kumikita, magboboluntaryo ang mga tao para dito nang walang pag-aalinlangan. Tutal, ang mga adventurer ay walang iba kundi mga oportunistang hinahabol ang pera. Ngunit bilang isang gamenis, hindi lubos na maunawaan ni Mikhail ang ideyang iyon. Kahit hindi lubos na naintindihan ang kanyang mga salita, tunay niyang hinangaan ang kakayahan ni Yoon Jae-young. Sinabi sa kanya ni Yoon Jae-young na simula pa lang ito, at para sa pangmatagalang katatagan, kailangang ibaba ang sahod ng mga minero sa pinakamababa, habang pinapayagan silang magtabi ng isang bahagi ng ore na kanilang nakuha. Ang paggawa nito ay hindi lang magpapalakas ng motibasyon sa mga kasalukuyang minero, kundi mag-aalis din sa mga palamunin. At sa puntong iyon, sa wakas ay naintindihan ni Mikhail, na may pagkamangha na napagtantong posible pala ang ganoong paraan. Kaswal na ipinaliwanag ni Yoon Jae-young na isa lamang itong karaniwang performance-based system, habang iniisip kung gaano kaliit ang alam ng Lord sa ekonomiya, bago agad na nagtanong si Mikhail tungkol sa presyo ng iron ore, na lumampas na sa 20 copper coins. Sinabi ni Yoon Jae-young sa kanya na huwag makialam, na nag-iwan kay Mikhail na litong-lito. Ipinaliwanag niya na kahit tumaas pa ang presyo, bibilhin pa rin ito ng mga nangangailangan ng ore. At para sa mga master level na craftsman, hindi pa talaga naapektuhan ng kasalukuyang presyo ng iron ang kanilang kita. Sa katunayan, ituturing nilang napakababa ng mga nakaraang presyo, na siyang dahilan kung bakit walang gustong mag-supply ng ore sa simula pa lang. At kung may magrereklamo, maaari naman silang magmina para sa kanilang sarili. Matapos itong marinig, natahimik sandali si Mikhail. Pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa, habang paulit-ulit na tinatapik ang balikat ni Yoon Jae-young, at iminungkahi pa na maging financial officer ng teritoryo. Tumanggi si Yoon Jae-young at sinabing malayo pa ang kanyang paglalakbay, na siyang nagpaalala kay Mikhail na isa rin siyang adventurer. Sa katotohanan, hinihintay ni Yoon Jae-young mula pa noong pumasok siya na sabihin niya ang isang pangungusap na iyon. Sa wakas, tinanong niya kung mayroon bang anumang nais si Yoon Jae-young. Nang marinig ito, inilabas ni Yoon Jae-young ang isang papel na matagal na niyang inihanda at ibinigay ito kay Mikhail. Tinanggap ito ni Mikhail at nagtatakang nagtanong kung ano yon. Sinabi ni Yoon Jae-young na isa itong project proposal, at sinigurong masisiyahan siya kapag nabasa na niya ito. Binuksan ni Mikhail ang dokumento at sinimulang suriin ito. Malinaw na naunawaan ni Yoon Jae-young na ang kitang maaaring makuha ng isang individual ay laging may hangganan at para malampasan ang limitasyong iyon. Kailangang pag-isahin ang hindi mabilang na individual sa ilalim ng isang sistema upang maging isang kolektibo. Matapos basahin ang proposal, kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ni Mikhail. Bahagyang umiti si Yoon Jae-young at nagtanong kung humanga ba siya sa plano, at sinabing kung handa siyang mag-alok ng 0% ng kabuwang kita, ililipat niya ang buong pagmamay-ari ng plano sa kanya. Matapos umalis ang dalawa sa lupain ng duke, biglang nagising si Satan mula sa isang bangungot. Isang bangungot na nagbalik sa kanya sa banal na digmaan ng mga demonyo, libu-libong taon na ang nakalipas. Nakalutang siya sa itaas ng mga ulap, kaharap ang isang anghel na katatapos lang mag-ipon ng lakas. Hawak ang isang sibat, mabilis siyang sumugod at dumiretso sa kanya. Hindi umatras si Satan kahit kaunti at direktang nakipagbanggaan sa anghel. Matapos ang isang maikling sagupaan, nanatiling mayabang na nakalutang sa kalangitan ang anghel. Samantala, napagtanto ni Satan na matapos siyang tamaan, bigo ang kanyang healing magic sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tumingala siya at nakilala ang sandata sa kamay ng anghel. Iyon ang banal na artifact na Muspelheim, at isinumpa niya ito sa kanyang isipan dahil sa pagdadala ng ganoong relikya sa labanan. Sa sandaling iyon, itinutok ng arkanghel na si Michael ang Muspelheim kay Satan at malamig na ipinahayag na bibitayin niya ito sa ngalan ng katarungan. Marahas na kumabog ang puso ni Satan at sa sumunod na sandali, nagising siya mula sa bangungot. Agad niyang napagtanto na dahil iyon sa malapit ang bagay na iyon na nagpapabalik sa mga alaala mula sa malayong nakaraan. Sa sandaling iyon, naglalakad si Yoon Jae-young kasama niya sa mga lansangan ng bayan, kung saan makikita ang mga grupo ng manlalaro na bumubuo ng mga mining party kasabay ng mga tindahan na bumibili ng matitibay na iron pickaxe sa mataas na presyo. Nang makabawi, tinanong ni Satan kung ano ba talaga ang nakasulat sa proposal na ibinigay ni Yoon Jae-young sa Lord kanina. Sumagot si Yoon Jae-young na may kasabihan ang mga tao, madaling umakyat sa bundok, pero mahirap nang bumaba. Ang pagmimina ay mas komplikado kaysa sa itsura nito sa labas. Kahit na may magandang lokasyon at maayos na pag-usad, ang isang karaniwang manlalaro ay makakapagmina lamang ng humigit kumulang 0 iron ore kada oras. Para naman sa mga pambihirang ore, iyon ay lubos na nakadepende sa divine grade na kagamitan. Matapos itong marinig, nagkomento si Satan na ang pagmimina ay isa pa ring ganap na pag-aaksaya ng pera. Pagkatapos ay nagtataka siyang nagtanong kung paano plano ni Yoon Jae-young na kumita ng pera sa susunod.
Ipinaliwanag ni Yoon Jae-young na ang pinakabuod ng proposal ay ang pagbebenta ng mga entry permit, na sa esensya ay paniningil para sa akses sa mga minahan habang nag-aalok ng pautang sa mga hindi kayang bayaran ang fee na babayaran gamit ang mga ore na kanilang mamimina. Agad na nagtanong si Satan kung magkano ang balak niyang singilin para sa isang entry permit. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, sinabi ni Yoon Jae-young na dahil hindi na maluloko ang mga manlalaro sa pangalawang beses, itatakda ang presyo ng direkta sa isa gold coin. Halos himatayin si Satan sa narinig na halaga. Sa kanyang pananaw, ang isa gold coin ay sobrang mahal. Walang sinumang tao ang magbabayad niyan para lang sa akses sa pagmimina. Sinabi lang ni Yoon Jae-young na maghintay at tingnan, tiwala na malugod na babayaran ng mga tao ang bayad para sa pangako ng malaking kita. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Satan, ang hari ng mga demonyo, si Yoon Jae-young at naramdaman na mas demonyo pa ito kaysa sa anumang demonyong nakilala niya. Napanood niya si Yoon Jae-young na nangingikil sa ibang tao nang walang bahid ng konsensya. At walang hiyang isinisisi pa ang lahat sa mga biktima na naloko. Hindi mapigilan ni Satan na mamangha rito. Isang tulad ni Yoon Jae-young lamang ang karapat-dapat na maging amo ng isang haring demonyo na tulad niya. Naramdaman na may mali, nagtanong si Yoon Jae-young kung ano ang nangyayari. Hindi direktang sumagot si Satan. Sa halip, sinabi niyang mayroong isang lugar na gusto niyang puntahan ni Yoon Jae-young kasama niya. Nangako siya na hanggat sumusunod si Yoon Jae-young sa kanya, walang malulugi. Dahil doon, dinala ni Satan si Yoon Jae-young sa isang malaking batong tarangkahan sa kailaliman ng isang minahan. Ipinaliwanag niya na inabot siya ng ilang araw ng pagsisikap upang mahanap ang lugar na ito. Sa sandaling dumating siya sa lugar, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Nang pumasok siya sa mas malalim na bahagi ng minahan, doon lang siya nakasiguro na nakapunta na siya rito dati. Inispeksyon ni Yoon Jae-young ang paligid at napagtanto na matagal nang inabandona ang lugar. Ngunit ang mismong batong tarangkahan ay napakalinis, walang anumang bakas ng kalawang o pagkabulok. Itinuro ni Satan ang tarangkahan, sinenyasan si Yoon Jae-young na buksan ito. Kalmadong nagtanong si Yoon Jae-young kung talaga bang kaya niyang gawin yon. Matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Satan, dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay patungo sa tarangkahan. Bago pa man niya ito mahawakan, lumitaw ang isang system notification na nagsasabing hindi pa natutugunan ang mga kondisyon para alisin ang selyo at hindi ito mabubuksan. Lumitaw ang isang system notification na nagsasabing ang pag-uulat sa nakatagong espasyo sa loob ng minahan sa Lord ay magbibigay ng espesyal na gantimpala at mag-unlock din ng skill na tinatawag na artifact excavation. Matapos basahin ang mensahe, sinabi ni Yoon Jae-young kay Satan na protektado ang tarangkahan ng isang napakalakas na selyo. Isang selyo na hindi niya kayang sirain. Nagbuntong hininga si Satan sa pagkabigo at sumagot na dahil nga may selyo kaya niya dinala si Yoon Jae-young dito. Itinuro ni Yoon Jae-young na walang kwenta ang pagdala sa kanya rito, dahil wala siyang mahika na kayang sumira ng mga selyo. Nang marinig iyon, tinanong ni Satan kung talagang walang alam si Yoon Jae-young tungkol sa kapangyarihang taglay niya. Napangisi siya, nagtataka kung sino sa mundo ang nagpasya na ibigay ang ganoong kapangyarihan sa isang tao. Sa lalong pagkainis, sinabi ni Satan na kahit ibigay pa ang kapangyarihang iyon sa isang paslit, makakahanap pa rin siya ng paraan upang manipulahin at gamitin ito. Habang nakikinig dito, naramdaman ni Yoon Jae-young na tumataas ang kanyang inis. Minamaliit siya ng demonyong ito na parabang siya ay isang baguhan. Matapos maglabas ng sama ng loob, nagpasya si Satan na maging prangka, at tinanong si Yoon Jae-young kung gaano niya talaga naiintindihan ang kapangyarihan sa loob niya. Tinanong ni Yoon Jae-young kung ang tinutukoy niya ay kredibilidad. Kinumpirma ito ni Satan ng walang pag-aalinlangan. Nagpatuloy si Satan sa pagpapaliwanag na ang kapangyarihang hawak ni Yoon Jae-young ay higit pa sa kanyang sariling pangunawa. Isang puwersa na kayang lampasan kahit ang mga batas ng kalikasan. Hindi lang ito basta enerhiya, kundi isang karapatan. Isang kapangyarihang nilikha upang sirain ang balanse ng mundo. Isang bagay na maaaring sadyang gamitin upang manipulahin at baluktutin ang anumang batas ng realidad na siyang pinakamalapit sa otoridad ng isang manlilikha. Tinanong ni Satan kung ano sa tingin ni Yoon Jae-young ang magagawa ng ganoong kapangyarihan at sinabing tiyak na may ideya na siya. Natahimik sandali si Yoon Jae-young. Pagkatapos ay inamin niyang hindi pa rin niya alam. Ang sagot na iyon ay nagpasiklab sa galit ni Satan. Sumigaw siya na ang sagot ay lahat. Hanggat gugustuhin ni Yoon Jae-young, kayang gawin ng kapangyarihang iyon ang kahit ano. Matapos lamang tiisin ang 12 ng minuto ng mainit na paliwanag ni Satan, nagsimulang maunawaan ni Yoon Jae-young ang bahagi ng katotohanan. Sa esensya, ang kredibilidad na taglay ni Yoon Jae-young ay ang mahalagang panggatong na kailangan para sa mga nilalang tulad ni Satan, mga entidad na lumalampas sa realidad mismo, para kumilos.